The Boss Husband. Credit to the author. 671 hanggang 78. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Nilabas ni Karina ang kanyang dila bilang bata at masayang sinabi, nakuha ni elder sister ang starling na ito para sa akin. Noong nagsasanay pa siya sa Sichuan, nakikipag-ugnayan siya sa iba't ibang flora at fauna, kaya napakahusay niyang nakikilala ang mga ibon. Mabilis itong matututo kung ituturo mo ito ng isa o dalawang parirala. Nangangailangan din iyan ng pasensya sa bahagi mo, dagdag ni Karen. Sa totoo lang, elder sister, wala ka bang pananampalataya sa sarili mong kapatid? Tumanggi si Karina. Walang pag-aalinlangan na tumango si Karen. Ayoko. Nagpout at nagtampo si Karina. Parang nakagat ng bitter gourd ang mukha niya. Lumapit si Justin para pisilin ang kanyang mga pisngi at sinabing, sige, tumigil ka sa pagpout. Kumuha tayo ng makakain. Mayroon bang magagandang restaurant sa malapit? Oo. Masiglang tumango si Karina. Alam ko ang magandang lugar na ito sa silangang bahagi ng palengke na ito. Isa itong restaurant na naghahain ng lutuing hunan, at kahit ang hangin sa lugar ay nagdadala ng mahinang maanghang dito. Kaya mo ba ang maanghang na pagkain? Cut the crap. Tara na. Pinanood ni Justin ang pag-angat ng mood ni Karina at hinayaan siyang manguna sa restaurant. Pagdating nila sa restaurant na binanggit ni Karina, paunti-unti na ang mga parokyano. Lumakad sila sa ikalawang palapag at umupo sa isang mesa na may bird's eye view ng kalye. Kahit na may kakaibang amoy sa hangin, ito ay isang kakaibang kapaligiran sa kainan gayunpaman. Si Justin ay hindi kumakain dahil lamang sa gutom, ngunit dahil sa pagkagusto at pagpapahalaga sa pagkain. Ito ay isang malalim na nakasanayan din. Sa tuwing siya ay nalulungkot, palagi siyang nakakawala sa kanyang kasiyahan sa pamamagitan ng labis na pagkain. Binuklat niya ang menu, at agad na binigay sa waiter ang ilang pagkain. Pagkain. Isa ka bang uri ng baboy? Bakit ang dami mong order? Nanlaki ang mata ni Karina. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata dahil doon. Hindi ba pwedeng mas maislan ka? Napaungol lang si Karina. Kung mag-aaksaya ka ng kahit isang butil ng bigas, tiyak na mapapahamak ka. Ipupuno ko ito sa lalamunan mo kung kailangan ko, malungkot na sabi niya. Nawalan ng masabi si Justin at mapait na ngumiti. Isang sandali ay naging masunurin siya at sa sumunod na panahon, naging napaka-agresibo niya. Nakakapagod makipagsabayan sa pabago-bago niyang mood. Tahimik lang ba si Karen na humigop ng isang tasa ng tsaa na medyo katamtaman ang kalidad at hindi nagsasalita? Binasag niya ang kanyang katahimikan na parang biglang may naisip at nagtanong, Karina, noong binili mo ang ibon, tinanong mo ba ang nagbebenta tungkol sa uri ng pagkain ng ibon na makukuha? Natahimik si Karina, at kumurap sa pagkalito. Elder sister, hindi mo sinabi sa akin na kailangan kong kumuha ng feed ng ibon. Dahil doon, natigilan si Justin at namula ang mukha ni Karen. Pagkaraan ng ilang sandali, mapait na ngumiti si Karen at nagtanong, bakit hindi ka pumunta sa tindahan ngayon habang nandito pa tayo? Malapit lang ang tindahan, at baka bigyan ka lang ng may-ari ng tindahan. At saka, kailangan mong pakainin ang starling kung gusto mong kumanta ang iyong starling. Sabik na tumango si Karina sa katumayo para kunin ang birdcage. Kung ganoon, pupunta ako ngayon. Huwag kang magsimulang kumain nang wala ako. Maaari kang bumisita sa tindahan ng mag-isa, kaya bakit kailangan mong dalhin ang Hola kasama mo? Malungkot na sabi ni Justin. It's none of your business. Lalalimin ko ang ugnayan ko sa ibon. With that, nilabas niya ang kanyang dila bago siya tumalikod at nagmamadaling bumaba. Malakas na bumantong hininga si Justin at umiling. Karen, palagi bang ganito ang kapatid mo? Naunawaan ni Karen ang nais niyang sabihin, hindi napigilan ang kanyang kasiyahan. Kumaibot ang gilid ng kanyang mga labi at sinabi niya, alam mo, noong nabubuhay pa ang aking lolo, tinawag niya ang buong pamilya, at sinabi sa amin ang isang bagay.
Anong sabi niya? Nagtataka na tanong ni Justin. May sinabi si Lolo sa mga Alessandria nang ihadya si Karina sa yungib ng tigre at kaibiganin niya ito. Halos maibuga ni Justin ang kanyang tsaa at humagalpak sa tawa. Hindi ba ito ang kanyang kaibig-ibig na bahagi? Kung minsan, siya ay kumikilos tulad ng isang bata ngunit gusto niyang maging isang marahas na babaeng pulis. Lumingon si Karen kay Justin na lubos na naaliw. Nakatutok sa kanya ang malambing na tingin nito habang sinasabi, I guess your mood is much better now. Napahinto si Justin sa kanyang mga galaw. Paano mo nasabi na masama ang pakiramdam ko? Ngumisi si Karen. Dahil sa iyong damdamin, kaya. Naantig si Justin at inabot niya ang kanyang kanang kamay para hawakan ang kanyang mga kamay bago nagtanong, Karen, maaari mo bang sagutin ang tanong ko? Sige po. Ako ay isang problemadong tao na may napakaraming personal na mga issue, ngunit paano pa rin ako napunta sa labis na pagmamahal mula sa inyong lahat? Hindi makapaniwalang sabi ni Justin. Minsan iniisip ko na dahil lang sa may pera ako, o dahil kaya kung lumaban at magkaroon ng awtoridad sa isang tiyak na lawak ngunit. May halaga ba ang alinman sa mga bagay na iyon? Ni hindi ko kayang ibigay ang sino man sa inyo ng pagmamahal na nararapat sa inyo. Gamit ang sarili ninyong kagandahan at merito, ang paghahanap ng isang mayamang tao na tatretuhan ka ng mabuti ay hindi maging isang issue. Natigilan si Justin sa kawalan ng salita. Anong nangyari? Sumingit si Karen at idinagdag, nawalan ka na ba ng tiwala sa sarili mo? Hindi napiglan ni Justin ang kanyang sarili na buuin ang kanyang mga susunod na salita ngunit nang sa wakas ay nagawa na niya, sinabi niya, ang buong sitwasyon ay parang surreal para sa akin kung ako ay magiging tapat. Noong ako ay nasa pasukan ng palengke at nakita ko kayong dalawang kapatid na naghihintay sa akin, naisip ko sa aking sarili na ang pakiramdam ng inaabangan ay talagang maganda, alam mo ba? Ngunit sa isang iglap naisip ko na ako ay nagiging labis na labis. Tahimik siyang tiningnan ni Karen at iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang palad ni Justin sa kanyang sarili. Ayos ka lang ba? Never kang umarte ng ganito. Anong nangyari ngayon? Tumawa ng mapait si Justin doon. Siguro dahil nakilala ko ang isang tao na tila nasa kanya na ang lahat, ngunit talagang itinatago ang lahat ng kanyang mga gawa sa likod ng isang harapan ng karangyan. Napaisip ako kung paanong wala sa mga bagay na ito at sa kalaunan ay maglalaho pa rin. Nakulong sa patuloy na lumalalang pag-iisip, tumingin si Justin sa bintana, at nanatiling tahimik si Karen. Pagkaraan ng ilang sandali, napangiti siya sa tila walang dahilan at sinabing, alam mo ba kung ano ang pinakamagandang bahagi tungkol sa iyo? Natigilan siya pero umiling lang. Sa totoo lang, wala akong ideya. Ano ang nakikita mo sa akin? Bahagyang napabuntong hininga si Karen at sinabing, hindi ako makapagsalita para sa ibang ngunit, para sa akin, ang pinakamagandang bahagi tungkol sa iyo ay hindi kayamanan o kapangyarihan mo, hindi rin ang background ng iyong pamilya. Hindi ko maikikaila ang katotohanan na ang lahat ng mga bagay na ito ang naging dahilan upang makilala kita ngunit, para sa akin, iyon ay mga detalye lamang na mahahanap ng sinuman mula sa iyong business card. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, sa paraang nakikita ko ito, ang pinakamagandang bahagi tungkol sa iyo ay hindi mo napagtanto ang pinakamagandang bahagi tungkol sa iyong sarili at iyon ang dahilan kung bakit ako nagdesisyon na sundan ka. Tinitigan ni Justin ang pipi ang babae, tulala pa rin sa kung gaano kalaki ang epekto sa kanya ng mga simpleng salita nito. Marahan siyang ngumiti at sa isang galaw, isinukbit ang braso sa maliit nitong bewang. Sumandal siya para isara ang distansya sa pagitan nila at sinabing, Karen, halikan mo ako. Nagulat si Karen sa biglaang pagpapakita ng pagmamahal at namula ang kanyang mukha ngunit matigas ang ulo niyang ipinilig. Sa halip, ako na lang ang gagawa, sabi niya nang walang anumang pagsasaalang-alang sa kanyang lumalalim na pagkamahiyain. Hinalikan siya nito ng maraming beses sa pisngi at tenga saka umatras habang tumatawa ng malakas. Kinagat niya ang ibabang labi, at pinandilatan siya ng magkahalong pagmamahal at inis. Dapat sinabi ko na lang na walang maganda sa iyo. He was in a great mood and just about to tease her more nang makarinig sila ng malakas na sigaw mula sa ibaba. Magnanakaw. Huwag tumakbo. Lahat, pigilan siya. Sa tunog ng pamilyar na boses, ibinahagi ni Justin ang tingin kay Karen bago nila ibinaling ang kanilang atensyon sa isang kalye sa kanilang kanluran. Si Karina pala talaga ang sumigaw.
Ang palengke ay likas na masikip sa mga tao at iba't ibang mga stall na nagbebenta ng mga halaman o ibon ay itinayo ng walang rhyme o dahilan, na ginagawang hirap para sa sinuman na malayang mag-navigate sa palengke. Ang larangan ng pangitain ni Justin ay mas malaki kaysa sa isang normal na tao at kapag tiningnan niyang mabuti, talagang mayroong isang batang lalaki na tila nasa maagang kabataan at tumatakbo sa napakabilis na bilis. Malamang ang batang iyon ang sinigawan ni Karina. Natigilan ng ilang dumadaan nang maramdaman nila ang pag-angat ng kapangyarihan ni Karina mula sa kanya. Nang makitang tumakas ang binatilyo, pinili ng karamihan na tumambay at manood mula sa gilid na may pag-aakalang may ibang pipigilan ang binatilyo. Isang mahabang paghihirap na buntong hininga ang pinakawalan ni Justin, at sinabi kay Karen, sa palagay ko ay oras na para tulungan ang isang tiyak na puso na magtakda ng katarungan sa mundong ito. Nagpalitan siya ng nakakaalam na tingin sa kanya, at pareho silang bumaba ng hagdan. Dahil umabot na sa ganito, hindi na nila hinayaang habulin ni Karina ang magnanakaw at magdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, ang pagpapakawala ng kanyang mga kapangyarihan sa isang lugar na may napakaraming sibilyan ay wala sa tanong. Dahil dito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang mabilis na dumaan sa karamihan at naabutan nila si Karina nang wala sa oras. Malinaw na binigyan din ng espesyal na pagsasanay si Karina at nasa top physical condition. Ang magnanakaw ay isang normal na tao lamang, at sadyang hindi makasabay sa mga tuntunin ng tibay. Matapos tumakbo sa dalawang magkaibang kalye, sa harap mismo ng isang stall na nagbebenta ng bonsai, natapilok siya at nahulog. 672. Ikaw na maliit na bastos. Nakuha na kit ngayon. Huwag kang maglakas loob na tumakbo sa akin. Pilit na hinahabol ni Karina ang kanyang hininga habang namumula ang kanyang mukha habang nakikipagbuno sa payat na binatilyo. Ang bagets ay huffing at puff, habang siya whispered, ano ang sinasabi mo tungkol sa? Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Cut it with the excuse. Sabik na inagaw ni Karina ang pitaka na balat ng ahas sa mga kamay ng binatilyo. Gaano ka katanga sa pag-iisip na maniniwala akong sa iyo ito? Dumagsa ang mga casual na bystander sa eksena, habang nag-chismis sila tungkol sa insidente, karamihan ay mga salita ng pagpuna para sa binatilyo. Hinawakan ni Karen ang kamay ng kanyang kapatid habang hinihikayat nito, Karina, bata pa lang siya. Hindi na kailangang maging malupit sa kanya. Elder sister, hindi mo naiintindihan. Ang mga bata ngayon ay kailangang turuan ng leksyon. Buong pagmamalaking tinuro ni Karina ang binatilyo habang tinutuya niya, tingnan mo, bata, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, address ng bahay, at edad mo. Mas mabuting maging tapat ka sa akin, kung hindi, ipapadala kita sa istasyon ng pulisya. Ang binatilyo ay humiyaw ng mas malakas sa pagbanggit sa istasyon ng pulisya, habang paulit-ulit niyang nakikiusap sa kanya na huwag gawin. Medyo nadismaya si Justin sa pangyayari habang siya ay tumayo para sa bata. Karina, tingnan mo lang ang kawawang batang iyon. Wala tayo sa Stonegate ngayon. Ipaubaya natin ang bagay na ito sa mga taong namamahala. Napatahimik si Karina habang sumagot, nasaan ang secret? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakasuot ng magarbong alahas na may malaking handbag sa kanyang kamay ay pinilit na dumaan sa mga tao habang ang kanyang mga takong ay pumutok. Sa isang nakakatakot na boses, tinuya niya si Karina na mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa bata, bitiwan mo ang anak ko. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, ang babae ay sumugod kay Karina at kinaladkad ang binatilyo sa kanyang yakap. Galit na tinitigan niya si Karina bago sumigaw, tingnan mo ang ginawa mo. Pinaiyak mo siya. Nababaliw ka na ba? Napatulala si Karina, itinuro ang babae habang nauutal, ikaw. Ito. Hindi ba ang pitaka mo ay kinukuha? Pickpocket. Galit na galit ang mga babae kaya napatawa siya. Bulag ka ba? Binigyan ko siya ng pahintulot na kunin sa akin ang pitaka dahil gusto niyang bumili ng pagong. Pinalis ko siyang mag-isa. Sa tingin mo, gaano ako kabulag, o sino man sa mga taong ito? Agad na napahagalpak ng tawa ang mga nakapaligid na mga tao. Dahil sa dramatic plot twist na ito, naging sentro ng atensyon si Karina. Si Justin mismo ay nagsisikap na pigilan ang kanyang pagtawa. Si Karen naman, napa-facepalm siya at tumalikod, nahihiya na ang nagdulot ng eksena ay walang iba kundi ang kanyang nakababatang kapatid.
Napakunot ang noo ni Karina habang may kasalanang nakatitig sa pitaka sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nagpout siya at nagtanong, paano ito? Kung iyon ang kaso, bakit siya tumakbo? Maaaring sinabi niya sa akin ang totoo. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakakuha ng sapat na lakas ng loob ang binatilyo sa yakap ng kanyang ina at sumagot sa isang mahigpit na boses, Tita, hinahabol mo ako na parang baliw. Akala ko narito ka para bugbugin ako. Siyempre kailangan kong tumakbo. Tita, mukha ba akong matanda? Nanlaki ang mga pupils niya sa sagot niya. Sa takot, ang binatilyo ay muling napaluha. Nagpanik ang babae habang agitated na tinutuya niya si Karina, bakit mo patuloy na tinatakot ang anak ko? Takas ka ba sa mental institution? Pag-isipan mo man lang bago ka maglaro ng bayani. Tumakbo ka ng diretso patungo sa anak ko na may kumpiyansang pagkilala sa kanya bilang isang magnanakaw. Bago ko pa mahawakan ang sitwasyon ay nawala kayong dalawa. Paano ko nagawang sabihin ang punto ko? Sa tingin mo, ang daling tumakbo ng naka-heels. Nakakabaliw ito. Kung hindi dahil babae ka ay dadalhin na kita diretso sa pulis. Lokong babae, ibalik mo sa akin ang pitaka ko. Inabot ng babae ang kanyang pitaka habang nagmumura siya sa ilalim ng kanyang hininga bago kinuha ang kanyang iyak ng isang anak na lalaki palayo sa eksena. Ang karamihan ng mga tao ay tila nalibang sa sariling kahihiyan ng kagandahan. Inilibot ni Karina ang kanyang paligid. Anong tinitingin-tingin nyo ha? Anong nakakatawa? On your way you go. Ang karamihan ay nag-iingat sa bahagyang agresibong babaeng ito dahil agad silang naghiwa-hiwalay sa mga landas. Napakamot si Justin sa likod ng kanyang ulo at nagbigay ng awkward na ngiti. Chief Collins, sa tingin ko ay may hypertension ako. Natatakot ako na baka isang araw ay maaga mo akong ipadala sa langit. Ngumisi si Karina habang nakatitig kay Justin. Tumakbo siya papunta sa yakap ng kanyang nakatatandang kapatid. Dahil nakaramdam siya ng mali, nauutal niyang sinabi, Elder sister, tita, lang ang tawag sa akin ng batang iyon. Ang bastos niya para tawagin ako ng ganyan. Si Karen sa kabilang banda ay kalmado gaya ng dati. Tinaas niya ang isang kilay habang nakakadismaya na sumagot, Karina, sa tingin ko hindi iyon ang pangunahing takeaway mula sa insidenteng ito. Siyempre naman. Bata pa ako at malusog. Bakit niya ako tatawaging tita? Mukha ba akong matanda sa paningin mo? Tama na, mula ngayon ay magpapapamper ako sa balat ko. Kuya, tingnan natin ang mga cosmetics outlet. Gusto kong bumili ng isang buong set ng face mask. Habang nagbibigay diin, kinaladkad ni Karina ang kanyang kapatid patungo sa labasan ng palengke bago pa man makasagot ang huli. Hey guys, hindi pa nga tayo nag-lunch eh. Sumama si Justin habang itinuro niya. Kumain ka mag-isa. May mas importanteng sitwasyon tayo dito. Kung tita ako pwede kang maging tiyuhin. Tumalikod si Karina at pinandilatan si Justin bago siya nagpatuloy ng magkahawak kamay kay Karen patungo sa labasan. Isang mahaba at malungkot na buntong hininga si Justin. Isa na siyang tiyuhin sa mga mata ni Didi. Hindi ito mahalaga sa kanya, ngunit siya ay walang taktika laban sa buhay na hiyas ng isang taong si Karina. Well I guess na call off ang lunch ngayon. Buti na lang nagbabayad pa ako pero mala sa kainan sa pag-aksaya ng pagkain na inihanda ng mabuti. Dahil sumakay ang magkapatid na bus dito kanina, agad silang sumakay sa kotse ni Justin, patungo sa isang mall na kilala sa kanilang kasaganaan sa mga pampaganda. Gayunpaman ang kanilang paglalakbay ay pinahaba ng humigit kumulang 1 oras dahil sa hindi inaasahang trapiko. Pagbaba niya ng sasakyan, binaliktad ni Karina ang kanyang masikip na t-shirt habang nakapout. Nakakalungkot na araw. Hinahabol ang isang bata sa ilang kalye para lang maging sentro ng biro. Kailangan kong maligo ng mabuti pagkatapos kong mabili ang mga mask packs ko. Bakit ang init-init dito bigla? Well, kung hindi ka lang laging padalos-dalos at bastos, hindi mo na-encounter ang sitwasyong iyon. Ano ang nangyari sa iyong pagkababae? Nakapout na sagot ni Justin. Tumayo ng tuwid si Karina habang sinabi niya, well, hindi ako katulad ng iyong mga paglalarawan. Hindi tulad ng iniisip mo sa akin, lagi akong napaka-attentive sa mga detalye. Maaari mong tanungin ang aking kapatid na babae bilang isang buhay na patunay.
Ako ang palaging namamahala sa mga regalo sa kaarawan ng aking mga magulang, at palagi nilang mahal ang nakuha ko. Pagdating lamang sa pagtatanggol sa panuntunan ng batas. Ito ay isang bagay na walang kabuluhan. Hinding-hindi maiintindihan ng walang patutunguhan na tulad mo. Naiwang tulala si Justin. Anong klaseng halimbawa iyon? Bakit tatanggihan ng sinumang magulang ang mga regalong ibinibigay ng sarili nilang mga anak? Bago sinaway ni Karina ang kanyang pahayag, sumimangot si Karen. Karina, nasaan ang ibon na binili ko para sa iyo mula sa palengke? Natigilan si Karina sa lugar, at natagalan siya bago siya sumigaw ng buong lakas. Oh my God! Iniwan ko ang ibon at ang supot ng pagkain nito sa palengke. Ha! Medyo maasikaso ka dyan. Agad na tumalikod si Justin at iniwan siyang mag-isa habang naglalakad siya patungo sa entrance ng mall. Nanatiling nakayuko si Karen at umalis nang walang sinasabi. Ang paglalakbay pabalik sa palengke ay aabutin ng isa pang oras, at walang garantiya na naroon pa rin ang ibon. Kaya't hindi sinasabi na hindi nila ito binabalikan, na nagiging default na nawala ang kanyang ibon. Kasabay ng kanyang layunin na turuan ang loro na magsalita. Habang naglalakad silang tatlo sa mall, nakapout pa rin si Karina, na nag-udyok kay Justin na tukso. Karina, sinusubukan mo bang abutin ang isang halik? Agad na itinago ni Karina ang kanyang mga labi habang sabik na nakatitig kay Justin. Kahit na siya ay may matigas na personalidad, ang mga pampublikong pagpapakita ng pagmamahal ay nasa labas pa rin ng kanyang comfort zone. Bilang isang policewoman, si Karina ay medyo hindi pamilyar sa mga pampaganda ng babae, habang si Karen ay masigasig sa pagiging hubad ang mukha. Sa huli, nagpasya silang pumunta para sa mas malaki, mas kilalang mga tatak. Pagkatapos bumisita sa L'Oreal, Estée Lauder, at ilang iba pang brand, sa kalaunan ay nanirahan sila sa Shiseido kung saan maingat nilang pinili ang mga pampaganda na nakita nilang angkop. Masigasig na dinala ng staff ng outlet ang magkapatid sa isang hanay ng kanilang mga produkto, habang si Justin ay namamasyal sa tindahan. Nang pinag-iisipan ni Justin ang kanilang mga plano para sa hapunan bilang gantimpala sa kanyang sarili, dalawang silhouette ng isang lalaki at isang babae ang pumasok sa tindahan. Ang lalaki ay tumayo na parang masakit na hinlalaki sa kanyang eye patch at matibay na figure. Yung babae naman, sweet at nakaka-mesmerizing. Gayunpaman, sa partikular na pangyayari, kapansin-pansing kinaladkad siya laban sa kanyang kalooban. Napansin ng lalaki si Justin mula sa malayo. Bahagyang nagulat, ipinahayag niya, "Matandang Gibson, anong ginagawa mo dito?" Sila ay walang iba kundi sina Duncan at Amelia. 673. Bakit hindi ako pwede dito? Gumuhit si Justin ng bilog sa hangin gamit ang kanyang pointer kung saan nakatayo sina Karen at Karina. Kinaladkad mo ang babae mo dito habang ako naman ay kinaladkad ng babae ko. Bahagyang nagulat din si Amelia na narito si Justin. Pero gaya ng dati, pinanatili niya ang kanyang kakisigan habang sinalubong siya ng tango. Bagamat tila normal, ito ay mas mahusay kaysa sa karaniwang pagtrato niya kay Duncan. Si Duncan sa kabilang banda ay tila hindi nabigla sa kanyang malamig na saloobin sa kanya. Masayang binanggit niya, sinadya kong isama si Amelia para kumuha ng mga pampaganda. Nagkataon lang na makita ka rito. Dahil ito ay isang nakatadhanang engkwentro, alam kong hindi mo gugustuhin bayaran ng magkasama, hindi ba? Natigilan si Justin na ang tanga ay agad na naglinte sa kanyang pera sa kanilang pagtatagpo. Nagpasya siyang huwag pansinin siya at binati si Amelia. O Amelia, hindi ko inaasahan na makikita ka dito kasama siya. Akala ko siguradong tatanggihan mo siya. Si Amelia na may mukha ng pagkadismaya ay nakakabigo na sumagot, "Bueno, ang henyong ito dito ay bastos upang dumiretso sa aking ama." Hindi nakakagulat, sinabi niya sa akin na sumama sa kanya. Buong pagmamalaking idinagdag ni Duncan ng walang kahihiyan, "Bueno, ito ang tinatawag kong kahusayan. Sa pamamagitan nito, makakabuo pa ako ng isang disenteng relasyon sa aking magiging biyenan." Pagpatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Bueno Miss Amelia, hindi mo ba naisip na ako ay matalino? Si Amelia ay nagbigay ng nababagabag na tingin habang iniikot niya ang kanyang mga mata na walang intensyong tumugon sa kanyang narcissism. Sa sandaling ito, masayang sinundan ni Karina si Justin na may dalang dalawang bote ng puting facial cream.
Justin, paano kung bibili ako ng 2 bote nito para sa iyo? Nabalitaan ko sa staff na ito ay medyo mabisa para sa pagpapaputi ng balat para sa mga lalaki. Nakakunot ang noo ni Justin habang sumagot, bakit ko kailangan iyon? Hindi ako nabubuhay sa magandang mukha. Paft, hindi naman sa may masama dyan, masayang sagot ni Karina. Inabot ni Justin habang mahinang sinampal siya sa pisngi. Sige, itigil mo na ang kalokohan. Tapusin mo na ang mga pinamili mo, malapit na tayong umalis. Lumapit si Karen at tumango kay Duncan bilang pagbati. Pagkatapos ay tumingin siya kay Amelia at binati rin siya ng nakangiti kahit na hindi nila kilala ang isa't isa. Napangiti si Amelia, wow young Master Justin, siguradong hindi ka nagkukulang ng magagandang babae sa tabi mo. Hindi ka takataka na inilabas ni elder sister si Didi kaninang umaga para lang iwasan ka. Parang may iba kang makakasalubong sa Central City. Bago sumagot si Justin, tinapik ni Duncan ang kanyang dibdib habang ipinapahayag niya, nakikita mo Miss Amelia, ang mga lalaking tulad nito ay kakilakilabot. Hindi tulad nila, palagi akong walang asawa at handa. Ang puso at isip ko ay laging mapupuno ng pag-iisip tungkol sa iyo. Ang kanyang proklamasyon ay medyo nakakagulat, na humantong sa marami sa iba pang mga customer at kawani ng outlet na tumingin sa direksyon na ito. Nagudyok pa ito sa ilang kababaihan na inggit sa kanyang pampublikong pag-amin. Namula ang pisngi ni Amelia habang nakatitig kay Duncan, hindi makapagsalita. Samantala, kumikinang si Duncan sa pagmamalaki, na may paniniwalang matagumpay ang kanyang pag-amin. Kasunod nito, sa kabila ng nandyan si Amelia na labag sa kanyang kalooban, dinala siya ni Duncan upang bumili ng ilang mga pampaganda. Gayunpaman, si Duncan sa mga ganoong sitwasyon ay lubos na handang masira ang bangko, malinaw na sinasalungat ang kanyang karaniwang maramaw na kilos. Bumili si Karina ng malaking hanay ng mga pampaganda, na nagudyok kay Justin na magtaka kung alam ba talaga niya kung paano gamitin ang mga ito. Si Karen naman, maliit na bag lang ang dala, malamang kasama lang ang kapatid niya sa pagbili ng mga gamit. Dahil puro tadhana ang nagkakilala, napagdesisyonan nilang 5 na maghapunan. Dahil hindi pa masyadong gabi, namasyal sila sa mga lansangan. Medyo malamig pa rin ang Central City noong Mayo, habang sumisikat ang araw sa gabi sa mga lansangan, ang mga dahon ng mga puno ng Zen Icon parasol ay nanginginig sa ilalim ng mainit na simoy ng hangin. Bahagyang siksikan ng mga lansangan sa pagkakaroon ng mga turista. Maaaring hindi interesado si Amelia sa pakikipag-chat kay Duncan, ngunit higit sa payag na makipag-usap sa magkapatid na Collins, sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa propesyon. Ipinanganak sila sa magkatulad na hanay ng edad, na humahantong sa maraming karaniwang paksa. Si Karina ay hindi nakakagulat na ang pinakamasigasig sa grupo. Siya ay nagyabang at nagbibiro tungkol sa mga bagay na kaduda-dad ang totoo. Si Duncan na gustong samantalahin ang pagkakataong ito na makipag-bonding kay Amelia, ay naiwang masungit sa isang sulok, masyadong awkward gayunpaman upang putulin ang kanilang pag-uusap. Pagdating nila sa isang outdoor cafe, umupo silang 5 at nag-order ng malamig na inumin. Nagpasya silang huminto muna bago sila tunay na maghanap para sa kanilang hapunan. Ibinalita ni Justin ang isang bagay na nasa isip niya. Amelia, kumusta ang sitwasyon sa Dawson clan? Ang kina-curious ni Justin ay natural na ang salarin na lumason kay Teresa. Gayunpaman, hindi niya naisip na imbestigahan ang kaso sa kanyang sarili, o magpadala ng isang tao para doon. Napagtatanto na siya ay nasa Central City pa rin, ang isang personal na pagsisiyasat sa kanya ay mag-uugnay sa Security Bureau sa ilalim ng jurisdiction ng Lee clan. Kaya, si Justin ay maaari lamang mag-obserba bilang isang bystander habang tinitiyak niya ang kaligtasan at kagalingan ni Teresa at ng kanyang angkan. Baka sa mukha ni Amelia ang pagkabalisa habang tumugon, wala pang lead, ngunit ang mga tao mula sa Security Bureau ay nandoon na. Dinagdagan namin ang pagsubaybay sa seguridad sa paligid ng ari-arian. Hanggat walang marahas na mangyayari, dapat ay maayos kami. Si Justin ay tila nasa malalim na pag-iisip habang siya ay tumango, ang kanyang mga mag-aaral ay bahagyang nakatuon kay Amelia. Ikaw din, ingatan mo ang sarili mo. Napansin ni Amelia na may kakaiba kay Justin, dahil ang kanyang ekspresyon ay hindi natural, ngunit hindi alintana na tumango siya ng may ngiti. Salamat, gagawin ko.
Sumimsim si Duncan sa kanyang tasa ng cappuccino bago siya nagsabi, huwag kang matakot, palagi akong naririto. Kung sino man ang mananakit ng isang buhok sa ulo ni Amelia, papatayin ko sila. Hindi natuwa si Karina habang tinatanggihan niya ang kanyang mga pahayag. Ikaw lang. Huwag mong masyadong ipagmalaki ang sarili mo. Who knows? Baka hindi ka pa kapantay ng taong nasa likod nito. Haha. Napakunot ang noo ni Duncan habang tumugon sa kawalan ng tiwala nito sa kanya, kung hindi talaga ako ang kapareha niya, pwede kong hiramin ang lalaki mo para maging backup. Siguraduhin mo lang na hindi ka magagalit kapag ginawa ko. Bahagyang napahiya si Karina sa komentong iyon. Siya ang sarili niyang tao, kunin mo siya kung gusto mo, wala akong pakialam. Sa sandaling iyon, dalawang batang babae ang may hawak na isang kulay bahaghari na ice cream cone sa kanilang mga kamay habang masayang naglalakad sila. Itinuo ni Amelia ang kanyang mga mata sa ice cream na hawak nila habang tila nananabik siya dito. Mabilis na napansin ni Duncan ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng babaeng kinagigiliwan niya nang bigla siyang lumabas sa kanyang upuan. Amelia, hayaan mo akong kunin ka. Namangha si Amelia na ang bahagyang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal ay agad na nakakuha ng atensyon ni Duncan. Siya, tulad ng karamihan sa mga babae, ay nasiyahan sa pagkain ng ice cream. Ngunit ang lahat ng mga taon na ito ng paggugol ng oras sa bahay sa pag-aalaga kay Master Dawson, kasama ang kanyang angkan sa isang angkan ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong magkaroon ng ice cream na medyo manipis. Ayos lang, malapit na tayong maghapunan. Bahagyang napahiya si Amelia, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya pinansin si Duncan, kung tutuusin ay naantig siya sa pagiging maasikaso nito. Gayunpaman, nanatiling matatag si Duncan. Well, dinner is dinner. Kung busog ka pagkatapos kumain ng ice cream, we can always delay our dinner. Hoy, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magdesisyon kung kailan tayo magdi-dinner? Saway ni Karina. Napangiti si Duncan, Miss Collins kung gusto mo, makukuha rin kita. Parang bata ang reaksyon ni Karina nang marinig ang sagot niya, habang masaya niyang tinanggap. Sige, pagkatapos ay kumain tayo ng hapunan mamaya. Uye, kumuha ka rin ng isa para kapatid ko. Maaari mong iwanan si Justin, nag-aalala ako na baka diabetic siya. Napatulala si Justin sa sagot niya. Wow, ang ahas ng babaeng ito. At saka, ano ang kinalaman ko sa diabetes? Lubos na sumang-ayon si Duncan. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga murang pagkain lamang. Wala siyang problema doon. Ilang hakbang lang ang layo ng ice cream parlor mula sa cafe, at sa harap mismo ay may ilang bata na nakapila. Si Duncan ay medyo masigasig, habang siya ay tumatakbo patungo sa kinatatayuan, ang kanyang karismatikong presensya ng militar ay tila ganap na ipinakita, na para bang siya ay pupunta sa digmaan. Gayunpaman, eksakto dahil doon, bilang karagdagan sa kanyang matibay na katawan at ang kanyang eye patch, nabigla ang mga bata sa labas ng pila. Ang mga bata ay natakot nang makita ang papalapit na si Duncan, kaagad patungo sa isang puno sa takot. Bahagyang nagulat ang waiter sa ice cream parlor, ngunit kahit na ano ay binigyan niya ng magalang na ngiti ang nakakatakot na si Duncan. Sir, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Nagtataka si Duncan kung bakit siya tinakbuhan ng mga bata, ngunit gayunpaman ay tumugon sa staff ng ice cream parlor. Lahat ng mayroon ka. Isalanse ng bawat lasa. Maghintay. Dahan daw ang lumapit sa kanya si Amelia at pilit na tinulak si Duncan palayo. Galit na galit, tinuya niya, paano mo makikitungo ng ganyan ang mga bata? Tignan mo sila, takot na takot sila sa iyo. Mag-sorry ka na sa kanila. Tsaka bakit ka pumutol ng pila? Natigilan si Duncan, nakatitig ng blanco kay Amelia. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga mag-aaral na nanunood mula sa malayo, at awkwardly humajejek. Iyon ay dahil gusto kong makakuha ng isa para sa iyo sa lalong madaling panahon. Hindi ko sinasadya na takutin sila. Ngunit hindi iyon nagpapaliwanag kung bakit kailangan mong putulin ang pila. Mga bata pa lang sila, mayroon ka bang basic decency? Nabalisa si Amelia habang tinutulak niya si Duncan sa tabi at pumunta sa mga bata. Siya squat down at lumipat sa isang banayad, approachable tono. Mga bata, gusto niyo ba ng ice cream? It's my treat.
Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos ng mga taon ng pagsama ni Zygmunt bilang tagapag-alaga at tagapag-alaga, siya ay umangkop na maging matyaga at nagmamalasakit sa karamihan, bilang karagdagan sa katotohanan na siya ay may isang matamis at inosenteng mukhang-mukha, na nagpapahintulot sa kanya na madaling mapawi ang puot mula sa mga bata. Ang mga mag-aaral ng mga mag-aaral ay agad na kuminang nang sabihin ng isang batang babae, gusto ko ang strawberry. Oh, strawberry. Mas masarap kung ihalo mo ito sa vanilla. Gusto mo ba itong subukan? Masarap ang lasa, nakangiting pangungumbinsi ni Amelia. Masiglang tumango ang batang babae. Elder sister, gusto ko ang mangga. Sigaw ng isa pang bata. Hindi nagtagal bago ang mga bata ay nagpabiye sa kanilang dalawa, kahit na ang mabangis na mukhang Duncan ay hindi na nakakatakot ngayon, habang sila ay nagkukumpulan sa paligid ng Amelia habang dumadagsa patungo sa ice cream parlor. Si Amelia matiig ang nag-order ng mga lasa na pinili ng mga bata at binayaran gamit ang kanyang sariling pera. Sa buong proseso, nakatayo si Duncan sa isang sulok habang nanunood. Bago umalis ang mga mag-aaral, masayang hinalikan ng batang babae si Amelia sa pisngi, nag-iwan ng kapansin-pansing singsing ng vanilla cream. Habang nakatayo si Amelia at pinagmamasdan ng mga bata na naglalaho sa abot tanaw, lumingon siya pabalik sa parlor para lang salubungin ang isang napakalaking serving ng ice cream cone. Ang tanging nakikita niya ay si Duncan na may hawak na malaking cone na puno ng 7 iba't ibang lasa ng ice cream. Payapa ang ekspresyon niya habang binanggit ang isang magaan na ngiti. Ngayong mayroon ka ng tig-isa para sa mga bata, huwag kalimutan ang iyong sarili. 674. Naliligo sa sikat ng araw, nakatayo ang isang lalaki na may hawak na isang makukulay na malaking ice cream sa kanyang kamay. Ito ay medyo hindi pangkaraniwang tanawin. Tinitigan siya ni Amelia saglit bago niya itinikom ang kanyang tuyong labi at inabot ang kanyang kamay para sa kono. Ito rin ang unang regalo na natanggap niya mula sa lalaking nauna sa kanya. Itinaas ni Amelia ang kanyang ulo upang tingnan si Duncan para lang mapagtanto na nakatingin din ito sa kanya. Bumilis ang pintig ng puso niya bago niya ibinaba ang ulo sa bilis ng pagtaas nito. Ano bang problema ko? Bakit ko nararamdaman ang mga bagay na ito? Ice cream lang naman, di ba? Pero simula pagkabata, bukod sa yumao kong ina, wala pang nakabili sa akin ng ice cream noon. Nawala si Amelia sa kanyang pag-iisip, nakalimutan ang ice cream. Sa halip, mahina niyang sinabi, paumanhin, medyo na-overboard ako ngayon. Umiling si Duncan. Wala lang. Madalang akong makisalamuha sa mga tao. Kaya naman may mga detalye akong na-overlook. Sana lang ay willing si Miss Dawson na maniwala na hindi ko sinasadyang ay bully ang mga bata. To be honest, I feel honored by my choice. After all, ang babaeng malumanay sa pakikitungo sa ibang mga bata ay tiyak na aalagaan ang sarili niyang mga anak. Naniniwala ako na si Miss Amelia ay magiging mabuting ina sa ating mga magiging anak. Mga bata. Halos mabitawan ni Amelia ang kanyang ice cream nang marinig niya ito. Nakakunot ang noo, nahihiyang sinabi niya at nag-aalala, Young Master Lee, ano ang sinasabi mo? Mangyaring huwag magsalita ng walang kabuluhan. Imposible talaga sa pagitan natin. Agad na nawala ang seryosong tingin ni Duncan. Nagpakita siya ng bahagyang masamang tingin at sinabing may matamis na ngiti, Miss Amelia, ang mga posibilidad ng ating relasyon ay hindi tinutukoy ng mga salita. Depende ito sa kung ano ang nararamdaman natin sa ating mga puso. Sa anumang kaso, lubos akong tiwala sa ating kinabukasan. Bilisan mo at kainin mo ang iyong ice cream, kung hindi, matutunaw ito. May iba pang gustong sabihin si Amelia, ngunit naglakad na si Duncan pabalik sa kanyang upuan. Si Justin at ang magkapatid na Collins ay pinapanood sila noon pa man. Si Karen na nasa tabi ni Justin ay dahan-daang nagsabi sa kanya, siya ay likas na mabuting tao. Binigyan ni Justin si Karen ng nagtatakang tingin. Mukhang may alam ka. Tawagin mo itong instinct ng kababaihan, nakangiting sabi ni Karen. Nagtaas ng kilay si Justin. Maaaring gawa lang ang lahat. Umiling si Karen. Sinasabi sa akin ng instincts ko na hindi siya umaarte. Nagkibit balikat si Justin, asahan natin para sa ating lahat na tama ito.
Hindi narinig ni Amelia ang pag-uusap na ito. Sandali siyang nakatayo doon, nalilito bago siya bumalik sa kanyang upuan. Medyo natagalan siya bago natapos ang ice cream niya. Dahil hindi pa nakabili ng ice cream si Duncan para sa magkapatid na Collins, nagpatuloy sila sa kanilang hapunan. Pagkatapos nilang kumain, pinauwi ni Duncan si Amelia, samantalang si Justin ay nagmaneho pabalik sa Collinses kasama ang dalawang kapatid na babae sa kanyang sasakyan. Sa kotse, pilit pa ring tinatanggap ni Karina ang kanyang pagkakamali sa araw na iyon. Nakaupo sa backseat ng kotse, niyakap niya ang leeg ni Justin mula sa likod. She pouted as she said, "Justin, tanga ba ako? Sa tuwing naiisip ko ang nangyari kanina, parang gusto kong magpakamatay sa pamamagitan ng paguntog ng ulo ko sa pader." Inabot ni Justin ang isang kamay sa likod upang haplos ng marahan ang buhok ni Karina. "Wala akong sinabi tungkol sa iyo. Bakit mo iniisip ang lahat ng ito? Hindi mo ba naiisip na masyado akong tanga?" May pag-aalinlangan na sinabi ni Karina, "Tingnan mo, hinding-hindi gagawin ni elder sister ang ganoong bagay." Nakaupo si Karen sa front passenger seat. Umiling lang siya bilang pagbibitiw at walang sinabi. Inilagay ni Justin ang kanyang kamay sa mukha ni Karina at sinimulang kurutin ang kanyang mga pisngi, sinabing, ang isang babae na nabubuhay sa kanyang buhay na may tame time na saloobin ay maganda kahit na ano. Kung ikukumpara sa maraming iba pang kababaihan sa mundong ito, ang ating Karina ay hindi tanga sa anumang paraan. Kinusat ni Karina ang kanyang mga mata. Bigla niyang sinakal ang leeg ni Justin ng may brutal na puwersa at masayang sinabi, "Mahal, alam ko na ikaw ang pinakamahusay." Ubo. Malungkot na sinabi ni Justin, "Alam kong ako ang pinakamagaling, ngunit hindi mo ako kailangang sakalin. Nagmamaneho pa rin ako." Tumawa si Karina, "Dahil napakaunawa mo, hindi ako makitulog sa kapatid ko ngayong gabi. Maghahanda ako ng regalo para sa iyo." Nagsimulang uminit ang isip ni Justin nang marinig ang kanyang mga salita. Kung hindi ito ipinaalala ni Karina sa kanya, nakalimutan na niya ang malungkot na pananatili niya noong nakaraang gabi. Sabik niyang tanong, "Anong regalo? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito." Halika at tingnan mo ito para sa iyong sarili ngayong gabi," pilyong sabi ni Karina. Ang puso ni Justin ay tumatalon sa pag-asa. Tumingin siya kay Karen sa tabi niya at sinabing may pilyong ngiti, "Karen, paano kung samahan mo rin kami?" Para ba na-anticipate na niya ito, agad na binuksan ni Karen ang speakers ng kotse nang hindi nagsasalita. Nilakasan niya ang volume at sinabing, "Hayaan mo akong makinig sa aking musika ng payapa." Tumawa si Karina at sinabing, "Marunong ding mapahiya ang kapatid ko. Tingnan mo, mahal, namumula siya." Sa ilalim ng madilim na liwanag, mas lalo pang nahiya at inis si Karen. Sa wakas, lumingon siya at pinandilatan si Karina habang kinurot ang pisngi ng kanyang nakababatang kapatid. Nang makarating sila sa tirahan ng Collins, si Mark Ing at ang kanyang asawa ay nanonood ng balita sa sala. Nang makita nilang ibinalik ni Justin ang dalawang magkapatid, tuwang-tuwa na tumayo si Sally bago makapagsalita si Mark Ing. Masiglang tanong niya, "Justin, bumalik ka na? Naghapunan ka na ba? Gusto mo ba ng isang tasa ng tsaa?" Pagkatapos ng lahat ng nangyari, paano magiging nasa mood si Justin para sa tsaa? Sabik na sabik siyang sumugod patungo sa silid ni Karina sa likod bahay. Kaya tinanggihan niya si Sally sa ilang salita. Ngunit bago pa man makalakad si Justin patungo sa likod bahay, tinawag siyang muli ni Sally at sinabing, "Justin, huwag kang magmadaling umalis. May gusto akong itanong sa iyo." Si Justin ay umiiyak sa kanyang isip. "Bilisan mo iluwa mo. Nagmamadali akong makipagtalik sa anak mo." Tandang pananong. Ngunit sa labas ay naglagay pa rin siya ng maamo at kalmadong mukha at sinabing, "Tita, may problema ba?" Napangiti si Sally na nahihiya at medyo alangan habang sinabi niya, "Bueno, ngayon na ang aming Collins clan ay kamag-anak ng iyong Gibson clan, balak kong maghanda ng ilang mga regalo para kay Master Justin." Ngunit dahil sina Karina at Karen ay titira kay Marian sa hinaharap, dapat kong padalhan si Marian ng ilang mga regalo dahil siya ang iyong legal na asawa. Bagamat hindi ko alam kung ano ang gusto niya kay Ro, hindi ko alam kung ano ang gusto niya, R. Kaya nga gusto kitang tanungin.
Nang marinig ito, nagpakawala ng mapait na ngiti si Justin at sinabing, tungkol dyan, sa tingin ko mas mabuti kung hahayaan mo na lang ito. Wala na siyang kailangan. Kailangan ko pa ring ibigay sa kanya ang isang bagay kahit na wala siyang pagkukulang, awkward na sabi ni Sally. Tinawagan ko lang si Marian. Hindi siya masyadong masaya na marinig ang tungkol sa mga relasyon nyo. Gusto kong tulungan sina Karen at Karina na bumuo ng magandang relasyon sa kanya para hindi masyadong awkward sa pagitan nila sa hinaharap. Halos malaglag ang eyeballs ni Justin nang marinig ang sinabi niya. Ano? Anong sinabi mo? Tanong ni Justin habang nawalan siya ng kontrol. Naninigas ang ekspresyon ng mukha niya. Tanong ni Sally na may naguguluhang tono, anong problema? Sabi ko, hindi masyadong masaya si Marian. Naiintindihan naman kung babae siya. Sa lahat ng malalaking angka na ito, karaniwan nang makakita ng mga legal na asawang babae na sumasang-ayon sa panlabas tungkol sa mga gawain ng kanilang asawa kahit na sila ay lihim na nagagalit tungkol dito. Kaya lang ang mga lalaki ay mahilig makipag-ugnayan sa mga babae. Ang ating matandang Collins, wala siyang swerte kahit may lakas ng loob na gawin iyon. Halos bumigay kaagad ang mga tuhod ni Justin. Ang Sally na ito ay parang jinx sa kanya. She could create trouble for him kahit hindi niya intensyon. Bagamat hindi niya sinasadyang itago ang kanyang relasyon sa Collins sisters mula kay Marian, ngunit hindi niya inaasahan na malantad ang lahat ng biglaan. Ang nagtulala pa nito ay ipinaalam ito kay Marian sa pamamagitan ng tawag sa telepono ni Sally. Mas lalo itong nagmukhang sinadya ni Justin na itago ito sa kanya na lalong magpapagalit kay Marian. Nay, bakit ka kumilos sa sarili mong kusa nang hindi man lang nagtanong kay Justin? Napagtanto ni Karina ang kalubhaan ng sitwasyon at nababalisa siyang napapadyak. Medyo malungkot din si Karen, ngunit wala siyang magawa. Sa wakas ay napagtanto ni Sally na may mali. Nagmuni-muni siya saglit at nagtanong, pwede bang? Hindi alam ni Marian ang relasyon nyo. Nahirapan si Karina na sagutin ang kanyang tanong. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Mabilis na tinakpe ni Sally ang kanyang bibig at awkward na bumalik sa kanyang upuan sa sofa. Inayos ni Justin ang kanyang mga iniisip at lumingon kay Mark Ing, General, bakit hindi mo siya pinigilan kanina? Ngumiti ng mapait si Mark Ing. I was about to tell you just now. Gusto ko rin siyang pigilan, pero ang biyenan mo ang tumawag nang hindi ako nakatingin. Nalaman ko lang din pagkatapos. Pero dahil lahat ng ito ay totoo, kailangan mong sabihin sa kanya sa huli. Dahil ikaw ang pumili ng landas na ito, dapat mong harapin ito ng mag-isa. Oh shit! Kapuputin ako ni Marian ng higit pa sa dati niya. Nagpaplano akong humanap ng pagkakataon para humingi ng tawad sa kanya ng harapan. Nag-aalalang sabi ni Karina. Inilagay ni Justin ang kanyang kamay sa kanyang noo, nag-iisip kung tatawagan ba si Marian sa telepono. Ngunit naisip niya na marahil ay tumatalon pa rin siya sa galit, at mas mabuting magpanggap na lamang ng kamangmangan sa ngayon. Mabuti na lang at malapit na siyang bumalik sa Stonegate. Wala siyang magawa pansamantala kundi maglaan ng oras para bumalangkas ng kanyang talumpati. 675. Sa pagtingin sa kung paano biglang naaliw si Sally sa balita, umiling si Justin sa pagkadismaya habang siya ay lumabas sa likod bahay para sa tahimik na paglalakad. Kapansin-pansin din na pagod si Karen habang kinakaladkad niya ang kanyang nahihibang kapatid na babae habang papalabas ng sala. Naghintay si Marking hanggang sa umalis silang tatlo sa kani-kanilang landas bago siya bumantong hininga sa kanyang asawa. Bakit mo sisimulan ang mga problema na naipahinga na? Ngayon ay walang alinlangan na ikaw ay naging isang sakit sa asno para sa aming mga anak na babae at sa batang iyon Justin. Inangat ni Sally ang kanyang ulo habang ang kanyang naunang pagkakasala ay wala kahit saan. Buong pagmamalaki niyang tinuya, tingin mo talaga ako ay isang tulala, di ba? Hindi ko mahuhulaan kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga bata, ngunit isang bagay na alam kong malinaw at mabuti ay si Justin ay hindi kailanman isang taos-pusong tao sa simula. Kaya't ako ay nagpeke ng tawag. Natigilan si Marking habang nagbibigay siya ng mapait na ngiti. What even? Bakit mo pa gagawin yun? Bakit hindi?
Kumpiyansa na sinabi ni Sally, bilang isang ina sa aking mga minamahal na anak, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa kanilang kaligayahan. Siyempre buti na lang at pinili nila ang kahalili ng angka ng Gibson. Ngunit dahil alam kong itatalaga sila sa mga panig, ano ang kanilang haharapin kung hindi ko gagawin ang lahat ng aking makakaya upang suportahan sila sa panahong ito, hindi ko pa kaya. Sabihin sa bahay sa harap ng kanyang asawa, kailangan nating patatagin ang ating posisyon sa pamilya at huwag kailanman bigyan ng pagkakataon na ipakita ang ating mga anak na babae bilang mga third wheeler. Tinapik ni Marking ang armrest ng cushion habang sinasabi niya ang kanyang isip. Wow, parang nasa isang digmaan tayo. Alam kong mukhang walang commanding presence si Justin, pero sa personal na pagkakakilala sa kanya, maaari siyang maging matigas ang ulo. Kung ang isip niya ay nakabuo na, walang puwersa sa mundong ito ang makakapagpabago nito. Walang alinlangan na ang pangunahing co-heir ng pamilya Gibson ay magiging isang maharlikang upuan na tulad ni Marian Gibson, ngunit may tiwala sa sarili na si Master Marian. Hindi pa babayaan ang ating mga anak na babae. Tuwang-tuwang sumagot si Sally, syempre alam ko iyon, at hindi ko talaga binalak na hamanin ang posisyon ni Marian bilang alpha. Gayunpaman, sa aming dalawang anak na babae, tiwala ako na ang double package ay makakabawi sa anumang kulang sa visuals department. Bukod dito, pinalaki si Marian sa ilalim ng aming pangangasiwa. Para sa kaligayahan ng aming mga anak na babae, oras na para magamit ng mabuti ang matalik na relasyon sa pagitan ng aming dalawang angkan. Naka-cross-leg si Marking habang nakaka-relax na humigop ng tsaa. Kung ganoon ang kaso, tingnan ko kung hanggang saan ang iyong mga plano. Ngumisi si Sally habang tumatawa, matandang Collins, tingnan mo Gibson, mapagpanggap mong mukha mo. Halos 3 dekada na tayong kasal. Wala kang magagawa ng hindi ko alam. Akala mo talaga hindi ko mahulaan kung ano ang nasa isip mo, di ba? Kung gusto mong ihinto ang tawag na ginawa ko ngayon lang, pero ginawa mo na ngayon, pero ngayon pa lang ginawa mo na ang tawag, pero ngayon pa lang ginawa mo na to, pero ngayon lang. Gusto mo akong gumanap na kontrabida, hindi ba? Exposed, si Marking ay awkward na napakamot sa kanyang baba, habang siya ay mapait na ngumiti. Ganyan ba ang talino ng asawa ko, haha? Halika, pinag-iisipan ko rin ang kinabukasan ng mga anak na babae. Ang mga pag-uusap sa pagitan ng mag-asawa sa sala ay natural na hindi alam ni Justin, ngunit alinman sa paraan kung ano ang ginawa ay ginawa. Walang ibang mahalaga sa kanya ngayon. Pagdating nila sa likod bahay ng estate, si Karen ay tahimik na bumalik sa kanyang silid, habang si Justin ay sinamahan si Karina sa kanya. Habang siya ay nakaupo sa gilid ng kama ni Karina, si Justin ay nagmumuni-muni habang siya ay nasa malalim na pag-iisip, sinusubukang planuhin ng mabuti ang kanyang susunod na galaw. Nakita ni Karina na nasa malalim na konsentrasyon si Justin, kaya maingat niyang inayos ang kanyang tirahan bago kumuha ng ilang damit para labhan sa banyo. Kahit na pagkatapos ng ilang sandali ng pag-eehersisyo ng kanyang kata sa utak ay hindi makaisip si Justin ng isang praktikal na solusyon para pakalmayan si Marian, gayunpaman, naalala niya ang tungkol sa insidente sa pagitan ni Natalia at Hilda. Si Justin, pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, ay tumataya na si Hilda ay magpapalamig na sa ngayon, at si Talia, sa palagay niya ay nasa mabuting kalagayan. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang mobile at idinial ang numero ni Talia na may layunin ng isang talakayan sa pagkumbinsi sa kanyang ina tungkol sa kanilang relasyon. Nakonekte ang tawag pagkatapos lamang ng ilang beep. Ano ang naging dahilan kung bakit mo ako tinawag? Mukhang pagod si Talia, ngunit mula sa kanyang tono ay hindi mahirap hulaan na inaasahan niya ang kanyang tawag. Maiisip lamang ni Justin na wala siya sa desenteng kalagayan nitong mga nakaraang araw, hindi katulad ng kanyang sarili, sa kanyang makapal ang mukha at matigas ang ulo na personalidad. Mukhang pagod na pagod siya, habang nakikiramay itong sinabi, iniisip ko ang pangyayari sa pagitan natin araw at gabi, ngunit dahil doon hindi ko napigilan ang sarili ko na tumawag. Kaya, gaman ba ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Oo, mas maganda ako ngayon. Tumawa si Talia. Maraming kailangang hawakan sa kumpanya kamakailan. Maaari mong itulak ang iyong mga problema kapag abala ka sa trabaho, alam mo.
Kakauwi ko lang at pupunta na sana ako para sa hapunan bago. Bago niya tapusin ang kanyang pangungusap, narinig mula sa likuran ang boses ni Hilda. Yan ba si Justin? Ilang beses mo ba akong dapat ipaglaban? Sinusubukan mo ba akong atakehin sa puso? Galit na nagngangalit si Hilda sa kanyang anak bago inagaw ang mobile ni Talia mula sa kanyang pagkakahawak at sinigawan si Justin sa kabilang Lasanderia, ikaw anak ng babae. Ito ang magiging huling babala ko sa iyo. Kung tatawag ka pa dito sinisigurado ko sa iyo na ibabalik ko siya sa ating bayan na kuha mo iyon. Bago pa makapag-react si Justin, tinapos na ni Hilda ang tawag. Naiwang tulala si Justin. Hindi niya inasahan na magagalit si Hilda tungkol dito gaya noong unang araw na nangyari ito. Asahan na lamang niya ang pagkikita niya kapag bumalik na siya sa Stonegate, kung hindi, ang anumang tawag sa telepono ay magdaragdag lamang ng asin sa sugat. Habang tinititigan niya ang petsang ipinakita sa kanyang mobile, bumulong siya sa sarili, panahon na para bumalik ako ngayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng banyo, katatapos lang mag-shower ni Karina, dahil wala siyang natatakpan kundi isang puting tuwalya, bumungad sa kanya ang kanyang nakakaakit na mga binti sa buong kaluwalhatian habang naglalakad siya na walang sapin sa sahig na plywood. Huwag ka nang mangarap dyan ngayon. Maligo ka na, masayang sabi ni Karina habang tinutuyo ang kanyang malambot na itim na buhok gamit ang tuwalya. Binigyan ni Justin ng masamang sulyap ang kanyang nakausli na mga taluktok habang siya ay ngumisi. Pwede namang isantabi ang mga bagay na iyan. Sa ngayon, naniniwala akong may regalo ka sa akin na ay unwrap. Nang matapos ang kanyang pangungusap ay dumiretso siya sa banyo para maligo, nang hindi nakakalimutan ang isang halik sa kanyang malambot na mukha. Pagkatapos ng malamig na shower, sa wakas ay maiiwan na niya ang pagkabigo at stress. Casual niyang pinatuyo ang sarili at sa kanyang birthday suit, tumakbo siya patungo sa kwarto. Sa pagbukas niya ng pinto, ang marilag na tanawin sa paningin ay naiwan sa kanya sa mainit na fuzz, habang ang dugo ay bumulwak sa kanyang utak. Si Karina na kanina lang nakatapis ng tuwalya, ngayon bigla na lang nakasuot ng ibang kasuotan, what more, police uniform na. Si Karina ay nakasuot ng isang pares ng makintab na dilaw na takong, ang kanyang kulay rosas na medyas na may mataas na baywang ay tumambad sa kanyang napakarilag na pares ng mga binti, ang maikling palda ng kasuotan ng pulis ay halos hindi nakatikip sa kanyang mga hita. Habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin, ang kulay mint na blazer ng pulis ay maluwag na nakabitin sa kanyang dibdib. Nakatutok ang tingin ni Justin sa kulay rosas na Lasandergary na naglalantad sa kanyang cleavage ng malalim sa kanyang mapang-akit na kasuotan habang naaaninag nito ang liwanag na tumatama dito. Si Karina sa kabilang banda ay gumawa ng paraan para magtagumpay habang awkward na umiwas ng tingin sa kanya ng bumulong ito ang Reg Along binanggit ko sa ating pagbabalik. Nagustuhan mo? Sa kabila ng patuloy na mga maling akala ni Justin tungkol sa pakikipag-usap sa kanyang kasuotang pulis, ni minsan ay hindi niya naisip na siya talaga ang magkukusa na gawin ito. Ang maningning na kulay ng damit panloob ay naging kapansin-pansing kaibahan sa kanyang malambot na balat, na nagbibigay ng visual na sensasyon para sa tumitingin. Naramdaman ni Justin ang isang bahagi ng kanyang katawan na malapit nang sumabog nang sumuko siya sa alok ni Karina. Pakiramdam ni Karina ay parang tinamaan siya ng napakalaking alon habang siya ay nakaipit sa kama, ang kanyang maluwag na butones na kasuotan ay napunit ng isang primitive force, ang kanyang bubbly na mga suso ay lumabas habang sila ay tumalbog sa lahat ng kanilang kaluwalhatian. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang kanyang mga kurba ng katawan ay mas mababa kaysa kay Teresa, ngunit dahil sa kanyang Lasanderia ng propesyon at ang matinding pagsasanay na kaakibat nito, ito ay matatag at malambot. Lighter. Okay. Kumawag-kawag si Karina sa pagkakahawak niya nang maramdaman niyang hinihimas at ninanamnam ni Justin ang lasa niya sa mga rehiyon kung saan siya pinaka-sensitive. Laganap ang kanyang emosyon habang nagpabalik-balik ang mga ito dahil sa excitement at kahihiyan. Sa kabilang banda, walang pakialam si Justin sa kanyang naramdaman habang pilit nitong inilapat ang kanyang mga labi sa kanya, na nagudyok sa kanya na paminsan-minsan ay humihinga ng hangin.
Ang kanyang mga kamay ay nakalagay mismo sa kanyang kambal na taluktok habang siya ay humahaplos at nangangapa, bago itinaas ang kanyang mga binti at itinapon siya sa kanyang likod habang binabaliktad ang kanyang palda. Ang kataimtayman ng uniporme ng pulis, ang mga nakatali na panty na bumabalot sa kanyang malambot na puwitan, at ang magkahalong kanal ng kanyang mga rehiyon sa ibabang bahagi ay nagpasigla sa kanyang pangunahing simbuyo habang ang dugo ay bumulwak sa kanyang pondiya. Habang nagpupumilit siyang lumingon sa kanya, ang tanging nasabi niya habang ang mga tingin nito ay nakatutok sa kanyang pondiya ay, "Huwag ka nang makatitig dito. Tanggalin mo." Sumagot si Justin na may nakakatakot na ngiti, "Huwag tanggalin, huwag tanggalin. Ngayong gabi matutulog ka niyan." Hiyang-hiya si Karina na hinihiling na sana ay bumukas ang kama at lamunin siya ng buo. Ngunit sa huli ay naunawaan niya na ito ay isang inisyatiba na kusa niyang ginawa, na maiiwasan lamang niya sa hinaharap na mga pagsusumikap lamang mula sa primitive na pagnanasa sa mga mata ni Justin. Alam niyang magiging mahaba at masayang gabi ito. Bago pa man niya maisip ang susunod niyang gagawin, isang kumukulong sensasyon ang tumago sa kanyang katawan habang ang kanyang isip ay nablangko. 676. Pagkatapos ng isang buong gabi ng kasiyahan, nagising si Justin kinaumagahan na nakakaramdam ng sobrang paninigas. Ang mga problemang kanyang kinaharap ay tila hindi na imposibleng harapin pa. Nang pumasok siya sa sala, si Mark Ing at ang kanyang asawa, gayon din ang nakatatandang kapatid na si Karen ay nag-aalmusal. Nagbahagi sila ng kakaibang tingin nang makita nila si Justin na naglalakad palabas mag-isa. Isang bahid ng pamumula ang lumitaw sa pisngi ni Karen. Ngunit pinili niyang magkunwaring kamangmangan habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkain. Si Sally, sa kabilang banda, ang may pinakamasayang ngiti sa kanilang lahat. "Justin, baka pagod ka. Halika na, kumain ka na. Dapat mong tretuhin ng mabuti ang iyong katawan kapag bata ka pa." Umubo ng malakas si Mark Ing at tinapunan ng tingin ang asawa. Ito ba ay isang bagay na dapat sabihin ng lantaran? Tandang pananong. Isip niya. Sa kabutihang palad, si Justin ay eksperto din sa pagiging makapal ang balat. Naisip niya na marahil ay narinig nila ang mga helanghing ni Karina noong nakaraang gabi. Casual lang siyang umupo, kumuha ng steamed twisted roll na may scallions, kumagat at sinabing, "Huwag mo akong maliitin dahil lang sa hindi ako fit sa panlabas. Mayroon akong higit pa sa sapat na lakas sa loob na matitira. Tita, siguraduhin mo lang." Ubo. 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 Hindi sinasadyang umubo si Mark Ing sa pagkakataong ito, nabulunan siya nang marinig ang mga salita ni Justin. Tinakpin ni Sally ang kanyang bibig at walang tigil na tumawa. Tiniyak niyang maglagay ng 2 pritong itlog sa mangkok ni Justin. Inilipat ni Justin ang kanyang katawan patungo kay Karen at sinabing may nakakatakot na ngiti, "Karen, talagang maraming libreng oras sa gabi. Gusto mo bang sumama sa amin sa susunod?" Sinubukan ni Karen ang kanyang makakaya upang manatiling maayos. Itinaas niya ang kalahating kinain na steamed vegetable bun sa kanyang kamay at itinutok ito sa bibig ni Justin. "Bilisan mo at kumain." Nilunok ni Justin ang steamed vegetable bun sa 2 kagat. Pagkatapos ay ngumisi siya at sinabing, "Sok-sok, itong vegetable bun na kalahating kinain ng isang dilag ay espesyal talaga ang lasa." Napuno ni Karen ang tinapay na iyon dahil sa kaguluhan. Namalaya na lang niya na nakagat na siya ng ilang kagat sa bun na iyon. Dahil sa kahihiyan, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Si Sally, na kanina pa nanunood sa kanilang pakikipag-ugnayan, ay mas masayang tumawa ngayon, "Ha, hindi pa ako nakakita ng ganoong pulang pamumula sa mukha ng aking mahal na anak. Sa palagay ko, ang pagkakaroon ng kapareha ay may malaking pagkakaiba." Hindi na makaupo si Karen. Inilagay niya ang kanyang chopstick sa mesa at nagmamadaling tumakbo pabalik sa kanyang silid. "Hoy, Karen, hindi ka pa tapos kumain." Sumigaw si Sally sa likod niya, ngunit wala itong silbi. She shook her head with a big smile and just let her daughter be. Napabuntong hininga si Mark Ing bilang pagbibitiw, "Hindi mo maaaring panatilihin ang isang anak na babae kapag siya ay lumaki na." Ang mas totoong mga salita ay hindi kailanman nasabi. Si Karina ay hindi lumabas ng kanyang silid kahit na matapos na ang kanilang almusal.
Sa huli, kinailangan ni Sally na magdala ng pagkain sa kanyang silid. Inilibot ni Marking ang kanyang mga mata, inis sa sitwasyon. Sinabi ni Justin kay Marking sandali na babalik siya sa Stonegate sa loob ng araw. Naayos na niya ang kanyang mga bagay sa Central City. Kung tungkol naman sa mga bagay na hindi pa rin naresolba, mas mabuting iwanan na lang muna sila sa ngayon. Naunawaan ni Marking ang ibig sabihin ni Justin. Alam niyang nasa kalooban ni Justin kung mananatili o aalis, kaya hindi na siya masyadong nagtanong. Nagbakasyon pa si Karina at binalak niyang manatili ng ilang araw sa Central City para samahan ang kanyang pamilya. Wala ring mahahalagang tungkulin si Karen, at ngayong hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pagsubaybay kay Justin, nagpasya siyang gumugol din ng ilang oras sa kanyang pamilya. Ginawa ni Justin na hilingin kay Marking na huwag magtalaga ng anumang mapanganib na tungkulin kay Karen. Nang marinig ang kanyang mga salita, natuwa si Marking at natural na sumang-ayon dito. Nasa isip niya ang plano, kung sila ay makakaranas ng anumang napakahirap na problema, maaari niyang ilabas ang dahilan na hindi niya ma-deploy si Karen, at hilingin kay Justin na tulungan silang ayusin sa halip. Hulaan ni Justin kung ano ang nasa isip ni Marking. Ngunit dahil ang dalawang kapatid na babae ay pag-aari na niya ngayon, hindi na masyadong maraming gawin kay Marking ang ilang maliliit na pabor bilang kapalit. Sa kabilang banda, si Teresa at ang kanyang anak na babae ay babalik din sa Stonegate sa loob ng mga susunod na araw. Pagkatapos ng lahat, ang National College Entrance Examinations ay nagsisimula sa susunod na buwan. Nailigtas ni Justin ang pangangailangang magpaalam sa kanila. Si Teresa ay abala sa pagdadala kay Didi upang bumisita upang bigyang daan ang kanyang anak, kaya wala na silang panahon para makasama si Justin. Bago siya umalis, pumunta si Justin sa Yellow Entertainment para tingnan ang mga bagay-bagay. Siya ay nag-aalala kung si Lucille at ang koponan ay maaaring magtulungan ng maayos. Maraming mga reporter at paparazzi ang nakapwesto pa rin sa ground floor ng kumpanya, ayaw umalis. Siyempre, naghihintay sila ng pagkakataon sa pagkikita ng mga international celebrity sa kanilang pagpasok o paglabas, para makakuha pa sila ng ilan pang mga larawan o makakuha ng ilang mga interesanteng balita. Si Lucille at ang kanyang mga miyembro ng koponan ay walang humpay na naghahanda para sa kanyang unang album na naka-schedule na ilabas sa susunod na Lesandergo. Sa pagsisikap na lumikha ng isang Linggo. Sa pagsisikap na lumikha ng isang mahiwagang vibe, hindi nila ibinunyag ng opisyal ang poster. Hindi maarak kung ganoon din ang gagawin ng ibang mga awit, dahil hindi man lang ito nakakatulong sa publisidad. Ngunit ang huling bagay na dapat alalahanin ni Lucille ngayon ay tiyak na publisidad. Matapos ang buong serye ng kanyang mga galaw na nagpagulat sa industriya ng entertainment, lahat ay naghihintay kung anong uri ng album ang kaya niyang ilabas. Nang pumasok si Justin sa kumpanya, si Lucille, ang mga empleyado ng kumpanya, gayon din ang ilang miyembro ng kanyang team ay nasa gitna ng isang pulong. Tinatalakay nila ang logistic ng isang tour at ang pagpapalabas ng higit pang mga kanta sa maraming wika. Ang mga producer ng musika na nagkaroon ng pagkakataong marinig ang tinig ni Lucille ay nagbahagi ng parehong damdamin. Si Lucille ay isang hindi natuklasang sumisikat na bituin. Masyado siyang outstanding, maging ang kanyang talento o ang kanyang hitsura. Sa makatuwid, pinag-iisipan nilang muling ayusin ang ilan sa mga kanta at palitan ang mga liriko ng mga wikang banyaga para makapunta siya sa pandaigdigang merkado sa lalong madaling panahon. Hindi masyadong pamilyar si Justin sa mga paksang pinag-uusapan nila. Pagkatapos niyang makapasok sa conference room at matugunan ang lahat sandali, nagsalita siya ng ilang salita ng pampatibay loob sa kanila bago umalis. Kahit na gusto ni Lucille na makasama siya ng ilang oras, masyado na siyang abala sa sarili niyang trabaho. Wala siyang pagpipilian kundi hilingin kay Justin na ipadala ang kanyang pagbati sa lahat ng nasa bahay. Umalis si Justin sa opisina at dumiretso sa airport. Medyo nakahinga siya ng maluwag dahil wala siyang masyadong dalang bagahe. Nakapag-book na siya ng kanyang tiket noong nakaraang gabi habang nagpapahinga si Karina.
Ayon sa kanyang pagtatantya, malamang na makakarating siya sa Stonegate sa oras ng hapunan. Pagdating sa airport, dumating ang isang miyembro ng Green Dragon Society para kunin ang BMW Z4 na hiniram niya. Ngunit nagulat si Justin nang makitang ang miyembro ng Green Dragon Society na dumating ay isa talaga sa airport service crew. Ang impluwensya ni Liu Qingxian ay tunay na nasa lahat ng dako. Ngunit kaagad pagkatapos maipasa ang tseke ng seguridad ng immigration, narinig ni Justin ang isang hindi kasiya siyang balita mula sa sistema ng broadcast sa paliparan. May mga pagkulog-kulog na nagbabadya sa abot tanaw. Pagkatapos ng lahat, Mayo iyon. Bagamat hindi pa ito tunay na tag-araw, naiintindihan pa rin ang mga paglitaw ng mga pagkidlat pagkulog. Ngunit sa lahat ng pagkakataong maaaring mangyari ito, dapat ngayon lang. Sa gayong hindi inaasahang pangyayari, hindi masasabi kung gaano katagal ang pagkaantala. Ang paghihintay na ito ay magiging isang masakit para kay Justin. Isinaalang-alang ni Justin na gamitin ang kanyang cultivation para i-teleport ang kanyang sarili pabalik sa Stonegate. Ngunit kahit papaano, ang isang nakakubli na pakiramdam ng pagkabalisa ay nagdulot sa kanya ng pag-iingat tungkol sa paggamit ng kanyang paglilinang. Noong nag-teleport siya sa tuktok ng bundok kasama si Yan Saniang, nakaramdam na siya ng pag-aalala. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinag-isipan, ni hindi niya tinanong si Yan Saniang tungkol. Yan Saniang or Sony ang tungkol dito. Sa ngayon, lumalakas ang pakiramdam na ito. Napagtanto ni Justin na nahaharap siya sa isang sitwasyon kung saan wala siyang masyadong naiintindihan. Mas mabuting huwag gumamit ng sobrang makapangyarihang paglilinang bago niya malaman kung ano ang nangyayari. Dahil tanghali pa lang, naghanap si Justin ng Japanese ramen restaurant sa airport at doon siya nagtanghalian. Bumuhos ang bagyo at tumama ang kidlat. Ang buong pagsubok ay halos tumagal ng 3 buong oras. Naisip ni Justin na sa wakas ay tapos na. Gayunpaman, isang bagong problema ang lumitaw dahil sa malaking bilang ng mga manlalakbay na natigil sa paliparan. Dahil napakaraming naantala ng mga flight, nahirapan ang paliparan sa muling pag-schedule ng mga oras ng paglipad. Sa lahat ng mga hindi inaasahang pangyayaring ito, sa oras na lumipad ang flight ni Justin, 8:00 na ng gabi. Nakakain na si Justin ng ilang bowl ng ramen sa airport, at halos natikman na niya ang lahat ng flavor na available sa restaurant na iyon. Ngunit natutuwa siya na hindi niya sinabi sa kanyang pamilya ang tungkol sa pagbabalik sa Stonegate. Kung hindi, maaawa siya sa mga ito sa lahat ng pagkaantala. Pagkalipas ng 2 oras, narating ni Justin ang airport sa Stonegate at kinuha ang kanyang sasakyan. Mabilis siyang tumakbo pauwi sa dilim. Bagamat ilang araw pa lang siyang nawala, nilalanghap ang pamilyar na hangin at iniisip ang mga taong na-miss niya sa lungsod na ito, lubos na gumaan ang pakiramdam ni Justin na nakauwi na siya. Nakauwi lang siya noon sa bansa dahil sa pagpanaw ni 17 at ng anak sa sinapupunan nito. Nawasak, gusto niyang mamuhay ng tahimik. Pagkatapos ng mahabang panahon, mayroon na siyang pamilya at mga miyembro ng pamilya. Ito ay tunay na regalo mula sa langit. Makalipas ang kalahating oras, ipinarada ni Justin ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada sa labas ng isang bungalow, ngunit hindi siya agad pumasok sa bahay. Tiningnan niya ang oras. Buti na lang at 11:00 pa lang ng gabi. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at napansin ang ilang taong dumadaan sa paligid. Tapos, sa isang kisap mata, nakatayo na siya sa balcony ng bahay ni Rose. Dahil walang magnanakaw na magkakaroon ng pagkakataong makalapit sa bahay ni Rose, hindi niya nakaugalian na i-lock ang kanyang glass door. Binuksan ni Justin ang pinto at marahang lumakad papunta sa kama ni Rose. Sa dilim, tinakpan niya ang kanyang katawan ng manipis na kumot na seda. Ang kanyang itim na buhok ay nakalatag sa puting unan, at ang kanyang nakakaakit na mukha ay mukhang payapa at tahimik. Mahimbing ang tulog niya. Mukhang hindi pa mahimbing ang tulog ni Rose. Nakaramdam siya ng kung ano sa kanyang subconscious at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata, at nakita niya ang lalaking nakatayo sa harap ng kanyang kama.
Nang matano siya nito at nakumpirmang hindi siya nananaginip, itinukod ni Rose ang kanyang katawan sa gulat. Hobby, hindi ka ba nasa Central City? Bakit ka bumalik? Kailan ka dumating? Magiliw nang umiti si Justin at umupo sa gilid ng kanyang kama. Inabot niya ang kanyang kamay, sinukli niya ang magulong buhok ni Rose. Karating ko lang. Nagkaroon ng thunderstorm sa Central City. Naghintay ako mula tanghali hanggang gabi at sa wakas nakabalik din. Bahagyang natigilan si Rose, bakit ang tagal mong naghintay? Dahil may thunderstorm, bakit hindi ka nalang nagpalit ng flight? Bumalik ka ba para sa ilang mga kagyat na bagay? Naging seryoso ang mga ekspresyon ni Justin. Tumango siya at sinabing, napakaseryoso. Kailangan kong makabalik ng 12 o'clock tonight. Anong mali? Nagsimulang mag-alala si Rose, nagtataka ako, bakit ka dumiretso sa lugar ko pagdating mo? Kailangan mo ba ng tulong ko? Sinulyapan ni Justin si Rose na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya at hinawakan ang kamay nito, hinaila ang malambot nitong katawan sa yakap niya. Sinuot niya ang mabangong simoy ng hangin sa mainit niyang maliit na katawan. Pinasandig nito si Justin sa likod ng kanyang leeg sa kasiyahan, huminga ng malalim sa kanyang matamis, mabangong amoy. Pinulupot ni Rose ang kanyang mga kamay sa baywang ni Justin. Siya ay nagiging balisa, ang kanyang mga iniisip ay nag-aalinlangan sa pag-aalala. Babe Rose? Mahinang bulong ni Justin sa tabi ng kanyang tainga, maligayang kaarawan. 677. Nagsalita lang si Justin ng ilang simpleng salita, ngunit agad itong napatulala kay Rose na medyo kinakabahan. Matagal silang nagyakapan bago ito tuluyang humiwalay sa yakap nito. Sa dilim, tinitigan ni Rose ang lalaki sa harap niya ng may malalim na pagmamahal. Nakaramdam siya ng bahagyang pamamao sa kanyang boses habang mahinang nagtanong, ikaw, noong sinabi mong kailangan mong bumalik bago mag-alas 12, para lang ba talaga dito? What do you mean just 4 days? This is a very important matter to me. It dawned upon me 2 days ago when I am driving. I had purposely scheduled it nicely para makabalik ako. And I even scheduled for the time to get you a gift. Pero ngayon parang ang sarili ko lang ang kaya kong ibigay sa iyo ngayong gabi bilang regalo mo. Sinaman siya ni Justin. Medyo natubagan ang mga mata ni Rose. Nang maghintay si Justin sa paliparan ng napakahabang oras, at kapag sinubukan niyang magmadaling bumalik, hindi niya alam na ginawa niya ito para lang sabihin ang mga simpleng salita ng pagpapala sa kanya. Sa katunayan, mula nang ikasal si Justin kay Marian, hindi kailanman inaasahan ni Rose na makakakuha ng maraming oras. Pero, kahit hindi niya sabihin, medyo nalungkot pa rin siya. Ngunit sa sandaling ito, ang bawat segundong ginugol niya sa paghihintay sa kanya ay naging matamis na kaligayahan. Salamat. Kahit ako mismo ay nakalimutan ko na, bulong ni Rose. Marahang hinawakan ni Justin ang kanyang mukha at sinabing, nakilala kita noong una akong bumalik sa bansa. Hanggang ngayon, sa kabila ng maraming tao na mahal ko at nagmamahal din sa akin, ang tanging naaalala kong kaarawan ay sa iyo. Ito ang araw na hindi ko mamimiss para sa mundo. Kung tutuusin, ikaw ang sumama sa akin sa pinakamadilim kong mga araw. Bakit ka ba nagsasalita ng mga ganyang salita na nakakalungkot? Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyon, okay? Malumanay na sabi ni Rose at pinulupot ang kanyang mga kamay sa leeg ni Justin. Tinapik-tapik ni Justin ang kanyang likod at sinabing, hindi ito malaking bagay. Pero, bakit parang pamayat ka gayong ilang araw pa lang akong wala? Baka na-miss mo ako ng sobra. Itigil mo na ang pagiging puno ng iyong sarili, sabi ni Rose. Medyo awkward ang atmosphere sa bahay kamakailan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, nagpapahirap kay Talia. Dahil doon, naapektuhan na rin ako sa kanya. Hindi ako masyadong kumakain at natutulog. Siyempre magpapayat ako. Natigilan si Justin, at pagkatapos ay bumantong hininga. Ako rin ay nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Plano kong ayusin ang 1 oras upang magkaroon ng maayos na pag-uusap sa aking biyenan. Ngunit tiyak na hindi ako susuko. Tumango si Rose. May naisip siya, at nagtatakang nagtanong, hobby, sabi mo kaarawan ko lang ang naaalala mo. Paano ang kay Marian?
Awkward na hinawakan ni Justin ang kanyang ilong at sinabing, tungkol dyan, hindi ko alam ang tungkol sa iba, ngunit naniniwala ako na ayaw ni Marian na binabanggit ang kanyang kaarawan. Bakit? Naguguluhan si Rose. Nagkibit balikat si Justin, mahabang kwento ito. Babe, itigil mo na ang pagtatanong tungkol dito. Dahil bumalik ako mula sa malayo para lang batiin ka ng maligayang kaarawan, wala ka bang kilos ng pagpapahalaga? Natural na alam ni Rose ang ibig niyang sabihin. Nahihiyang sagot niya, wag na. Nandito na rin si Tita Mangyon, pati si Talia. Hindi pa nila alam na nakabalik ka na. Hindi maganda kung masyado tayong maingay at hindi sinasadyang magising sila. Palihim na ngumiti si Justin. Ito ay makatitiyak ka. Ginagarantiya ko na walang sinumang kaluluwa sa labas ng silid ang makakarinig ng anumang nangyayari sa silid na ito. Hindi biro iyon. Kahit sa panahon ng kanyang Golden Core full cycle phase, ganap niyang magagamit ang kanyang Golden Core True Chi para i-confine ang sound wave sa loob ng isang partikular na lugar. Dahil sa antas ng kanyang paglilinang ngayon, ang gayong maliit na gawain ay mas madali kaysa sa pagbaluktot ng isang daliri sa kanyang kamay. Ito ay isang bagay lamang kung gusto niya itong gawin. Talaga? Tanong ni Rose na puno ng pag-aalinlangan at pagdududa ang boses. Ngumiti si Justin. Aba, parang pinagnanasaan din ito ni Babe Rose. Baka sa mukha mo ang pananabik. Ako, hindi. Ang reyna ng underworld ay mukhang isang maliit na batang babae na ang mga iniisip ay nakita na. Namumula ang mukha niya. Walang pakialam si Justin sa lahat ng iyon. Hinawakan lang niya ang silk blanket at itinulak si Rose sa kama, idiniin ang katawan nito sa katawan nito. Ang silk blanket ay nakatiklop sa loob habang ang malambing na sigaw ay umalangaw-ngaw sa buong gabi. Nawala ang gabi sa kanilang marubdob na pagmamahalan. Kinaumagahan, nang lumiwanag ang langit, hinalikan ni Justin si Rose na kalahating tulog pa bago mabilis na lumabas ng kwarto kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Ayaw ni Justin na malaman ng kanyang pamilya na nagpalipis siya ng gabi sa kwarto ni Rose bago umuwi sa ganoong kritikal na panahon. Ipinarode niya ang sasakyan sa garahe, na para bang kagagaling lang niya sa airport. Matapos makapasok sa kanyang sariling bahay, nabangga ni Justin ang isang pinakapamilyar na eksena. Si Yuna ay naglalakad palabas ng kusina na may hawak na isang mangkok ng lugaw sa kanyang mga kamay. At sa hapagkainan, nakaupo na sina Rebecca at Sheila habang nag-aalmusal. Nagulat silang tatlo nang makita nilang biglang bumalik si Justin. Hindi nagtagal ay napalitan ng masayang ngiti ang gulat nilang mga ekspresyon. Itong bata. Bakit ka biglang sumulpot? Bumalik ka sa flight ng umaga. Mabilis na tanong ni Rebecca. Makapal ang balat, tumanggo si Justin at sinabing, naayos ko na ang aking mga bagay, kaya nagpa siya akong bumalik ng mas maaga. Siya nga pala, bakit hindi ko nakikita si Marian? Tumingin si Justin sa paligid niya ngunit nabigong makita si Marian kahit saan. Masyado pang maaga para sa trabaho. Nagpout si Sheila at sinabing, napakabuting asawa ni Kuya Gibson. Sa oras na bumalik ka, iniisip mo na si Sister Marian. Hindi mo man lang kami binati. Lumapit si Justin sa kanya at kinurot ang malambot na pisngi ni Sheila. Ikaw lang ang may napakaraming opinyon. Nasaan ang Sister Marian mo? Humiwalay si Sheila sa pagkakahawak ni Justin at itinuro ang hagdanan, sinabing, hindi ba siya bababa ngayon? Dahan daw ang bumababa si Marian sa hagdan mula sa ikalawang palapag. Wala siya sa kanyang karaniwang formal na suit sa opisina ngayon. Sa halip, nakasuot si Marian ng damit na gering. Isang light yellow na ribbon-knotted leather belt ang bumalot sa kanyang baywang. At nakasuot siya ng maliwanag na dilaw na niniting na short sleeve na blusa sa ibabaw ng kanyang damit na naglalabas ng maliwanag na mod. Si Marian ay mukhang pinaikli ng bahagya ang kanyang buhok. Ang kanyang malasutlang itim na buhok ay kulot sa dulo sa halip na tuwid. Nagdagdag ito ng mature sense of charm sa kanyang orihinal na malinis at magandang kilos. Bagamat isang taon na silang namuhay sa isa't isa, si Justin ay nabighani pa rin sa kanyang hitsura habang siya ay nawala sa kanyang pag-iisip. Sa wakas ay napalunok siya nang marating ni Marian ang huling baitang ng hagdan, pinagsabihan ang sarili sa kanyang isip na isa nga siyang hayop.
Hindi nakakagulat na maraming tao ang napupuot sa akin sa pagpapakasal kay Marian. Para talaga akong baboy na nagsayang ng maganda at malinis na repolyo. Asawa ko, bumalik ako. Nilapitan siya ni Justin at ngumiti, sinusubukan ang kanyang makakaya na pasayahin siya. Kumilos si Marian na parang wala siyang nakita. Sa mabangong simoy ng hangin na dala niya, dumiretso siya sa paglampas ni Justin. Ang ngiti ni Justin ay wala na ngayong nakaharap kundi ang walang laman na hangin. Natigilan siya sa mga galaw niya, parang estatwa lang. Hinailan ni Marian ang isang upuan at tahimik na umupo. Ngumiti siya ng malumanay kay Rebecca at binati siya ng magandang umaga. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Sheila at nagsimulang mag-almusal. Lumingon si Justin na nakabuka ang mga kilay, mukhang nalulungkot at nagpupumiglas. Sina Rebecca at Yuna ay maaari lamang magbigay sa kanya ng isang walang magawang tingin, samantalang si Sheila ay tinakpan ang kanyang bibig habang tumatawa, na parang ang panunood ni Justin na bumangga sa isang pader ay ang kanyang espesyal na libangan. Malaki ang sinabi ni Justin. Nang matapos, tumingin siya kay Marian ng may pag-asa. Ngunit kumilos si Marian na para bang hindi siya nakarinig ng kahit isang salita, tulad ng bawat salitang sinabi niya ay ganap na naharang. Ipinagpatuloy niya ang kanyang almusal ng may kagandahang loob na para bang si Justin na nakaupo sa tabi niya ay walang iba kundi hangin. Babe Marian. Pinasigla ni Justin ang kanyang sarili at pumunta sa upuan sa tabi ni Marian. Nahihiya siyang ngumiti pagkatapos umupo at sinabing, "Na-miss mo ba ako? Na-miss kita noong nasa Central City ako. Baka hindi mo alam, pero may mga bagay akong na-encounter at medyo na-frustrate ako. Sa oras na iyon, naisip ko, matutulungan mo akong magkaroon ng solusyon kung nasa tabi kita. Hulaan mo kung ano ang nangyari." Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Justin. Bagamat alam na niya na bibigyan siya ni Marian ng saloobin, ang natanggap niya ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan niya. Hindi man lang naglalagay ng digmaan si Marian. Ang isang breakthrough point ay kailangan upang malutas ang anumang problema. Si Justin ay nasa isang sitwasyon na ngayon kung saan mayroon siyang buong karga ng enerhiya ngunit wala kahit saan upang i-discarga ito. Naghanda siya ng maraming paliwanag at mga salita upang pasayahin siya noon pa man. Gayunpaman, ngayon ay tila walang kabuluhan ang lahat dahil hindi man lang siya makahanap ng isang window ng pagkakataon para makipag-usap. Napakamot ng ulo si Justin at sinabing may mapait na ngiti, "Marian, alam kong dapat galit ka sa akin ngayon, ngunit kailangan nating makipag-usap tungkol sa ating mga issue. Hindi natin maaaring itago ang mga ito sa ating sarili." Biglang nagtaas ng ulo si Marian, ngunit nakatingin siya kay Yuna. "Wang Ma, magluto ka ng pansit bukas. Medyo nasusuka ako sa pagkain ng lugaw araw-araw." Muntik nang aisobsob ni Justin ang kanyang sarili sa sahig. Bagamat siya ang may kasalanan, ngunit ang ganitong estado ng pagbabalewala ay masyadong masinsinan. Tumingin si Yuna ng simpatiya kay Justin, ngunit nakangiti pa rin itong sumagot, "Oo naman, miss. Ipagluluto kita ng paborito mong green mustard noodles bukas." Tumango si Marian bilang tugon. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang mga chopstick, tumayo at kinuha ang kanyang bag, sinabing, "Wala akong ganang kumain. Papasok na ako sa trabaho. Kaunti lang ang kinain mo. Gusto mo bang magdala ng pagkain sa opisina?" Nag-aalalang tanong ni Rebecca. Bahagyang umiling si Marian bago tumalikod at lumabas ng pinto. Pinag-iisipan ni Justin kung haharangin siya sa pinto para makausap siya ng babaeng ito. Ngunit ang pakiramdam ng pagkakasala sa kanya ay nagdulot sa kanya ng 2 beses na mag-isip tungkol sa paggawa ng isang bagay na maaaring mas makakainis kay Marian. Matapos masaksihan ang kanyang magandang figure na umalis sa bahay sa harap mismo ng kanyang mga mata, napakamot si Justin sa kanyang ulo at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa wakas ay tinitigan ni Rebecca si Justin ngayon, at sinabing, "Ikaw bastos, paano ka makakagawa ng napakaraming gulo sa loob ng ilang araw? Serves you right that Marian is ignored you as she is." Kahit sino pa iyon, magagalit sila. Si Marian ay napakatahimik. Napakahirap talaga sa kanya. Kailan ka ba sa wakas maghahari? Nagtatakang tanong ni Justin, "Nay, alam mo ba kung ano ang nangyari?" "Oo naman.
Inilibot ni Rebecca ang kanyang mga mata sa kanya. Tumawag ang tiyahin mo sa ina at sinabi sa akin ang lahat. Gaano ka ka-glamorous, gumawa ng napakalaking kaguluhan sa sandaling makarating ka sa Central City. Nag-aalala pa rin ako na hindi ka magiging maayos dahil sa iyong pagkatao. Hindi ko inaasahan na tutulong din sa iyo ang mga Lee at Dawson clans. Sinabi pa ng tiyahin mo na may kahalili ang Gibson clan ngayon. Sinabi niya na nanganak ako ng 1 segundo nang walang pag-aalala. Maternal tita. Saan galing ito? Nagulat si Justin. Yolanda Garrison, hindi makapagsalita si Rebecca. Kung ano ang ginawa mo sa Central City, nalaman ko na ito bago pa man malaman ni Marian. Kung iisipin na ang sali na iyon mula sa angka ng Collins ay napakawalandiya na tumawag man lang kay Marian. Pero sa totoo lang, deserve mo ito sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito kailangan mong mag-isip ng paraan para makausap si Marian. Hindi ka matutulungan ni nanay. Hindi alam ni Justin kung iiyak o matatawa, nalaman na ang ina ni Yongye ang nasa likod nito. Lubos niyang nakalimutan na nakilala niya ang mag-asawang Lee at Goo. Tita ng ina, hindi niya inaasahan na lalabas ang ganoong termino sa nakalipas na 20 taon ng buhay niya. Ngayong nasa kanya na talaga ang lahat ng miyembro ng pamilya at mga kamag-anak na ito, ganap na nitong binago ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi rin nagkukulang sa mga problemang issue. Nagtanong si Sheila dahil sa pagtataka, Tita Rebecca, anong problema? Idiniin ni Rebecca ang kanyang daliri sa noo ni Sheila at sinabing, ikaw maliit na babae, tapusin mo ang iyong pagkain ng mabilis at pumunta sa paaralan. Huwag ipasok ang iyong ilong sa mga isyu ng mga nasa hustong gulang. Malapit na ang iyong National College Entrance Examination. Wala kang oras para maging busybody. Nagpout si Sheila, ngunit hindi na siya nagtanong. Saglit na nag-alinlangan si Yuna bago masiglang nagsalita, Sir. Hindi ko na talaga alam kung ano na naman ang nangyari sa pagkakataong ito. Pero parang tinulak mo si Miss sa panibagong antas ng galit. Sa tuwing may mga pagtatalo kayo sa nakaraan, kahit papaano ay bibigyan kanya ng mas malamig na ugali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang siya nagre-react kahit kaunti. Mas lalo siyang nag-aalala sa amin. Nararamdaman din ni Justin na namamanhid ang kanyang anit dahil sa mga nangyayari sa oras na ito. Ang sitwasyong ito ay mas nakakatakot kaysa sa isang malamig na digmaan. Gayunpaman, sa maikling panahon, hindi alam ni Justin kung ano ang maaari niyang gawin na magpapagaan sa galit ni Marian habang hindi na siya pinupukaw ng kasabay. Napapikit na lamang siya at sinabing, magtatrabaho din muna ako. Pag-iisipan ko kung paano ito aayusin. Mabilis na sinabi ni Rebecca, anak, laktawan mo rin ba ang iyong almusal? Sinabi ni Maria na wala siyang gana. Kung may gana pa akong kumain, hindi ba ako magiging walang puso? Sabi ni Justin at lumabas ng bahay. Habang pinapanood si Justin na umalis, bumantong hininga si Rebecca at bumulong, talagang walang puso kang tao noon pa man. 678. Pinoproseso pa rin ang nangyari, dumating si Justin sa Yellow Entertainment sakay ng kanyang sasakyan. Sa kabila ng ilang araw na wala, ang pagbabalik ng direktor na ito ay hindi nagdulot ng anumang espesyal na reaksyon mula sa mga empleyado ng kumpanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kilalang katotohanan na si Justin ay mas madalas kaysa sa hindi, malayo. Sa ngayon, karamihan sa kanila ay nakadikit sa kanilang mga screen ng monitor sa sobrang saya, ngunit si Justin ay walang ideya kung ano ang kanilang ikinatutuwa. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya si Joyce sa mesa niya, may binabasa mula sa monitor niya. Mukhang nasa malalim siyang konsentrasyon. Ipinagkatiwala niya sa kanya ang kanyang mga tungkulin nitong mga nakaraang araw habang wala siya, at tila napakaingat niya rito. Nakasuot si Joyce ng light purple na blouse sa loob at two-piece white business skirt suit sa labas. Naglagay siya ng ilang light makeup na nagbibigay daan sa kanyang mukha na malumanay na kuminang. Hindi gaanong nakakapang-akit ang kanyang hitsura ngunit mas maganda sa isang setting ng opisina. Ilang araw na ang nakalipas mula noong huling nakita ni Justin ang Vixen. Ang pagkikitang muli sa kanya ay lubos na nagpasigla sa kalooban ni Justin. Hobby. Bumalik ka na. Ang mga mata ni Joyce ay kumikinang sa pananabik nang mapansin niyang pumasok si Justin sa pintuan. Ibinaba niya ang ballpen na hawak niya, tumalsik sa kinauupuan niya at ibinagsak ang sarili sa kanya.
Isang mainit at mahigpit na yakap ang ibinigay nila sa isa't isa. Pagkatapos ay tinapik ni Justin ang kanyang balakang at nakangiting sinabi, "Babe Joyce, iniisip ko na sa sarili ko habang nasa Central City ako na ikaw lang ang handang ihagis ang iyong sarili sa aking yakap. Natutuwa akong malaman na hindi ka nabigo." Itinaas ni Joyce ang kanyang ulo at sinabing may tono ng pagseselos, "Ibig sabihin may kasama kang ibang babae habang nasa Central City ka." Natigil ang ngiti ni Justin sa kanyang mga sinabi, napagtanto ang pagkadulas na ginawa niya. Ngunit sa kabutihang palad, si Joyce ay hindi isa na nagtataglay ng sama ng loob. He winked and said, "Kahit may kasama akong ibang babae, nami-miss pa rin kita." Halatang natuwa si Joyce. Namumula, ipinikit niya ang kanyang mga mata kay Justin, at sinabing, "Ikaw ay malikot ang dila. Ngunit ang pagiging malambot mo ay bigla na lang akong napahiya." Pinisil ni Justin ang kanyang ilong at sinabing, "Walang malaking nangyari sa kumpanya nitong mga nakaraang araw, tama ba?" Agad na naalala ni Joyce ang isang bagay habang pumalakpak siya at sinabing, "Bumalik ka sa tamang panahon. May press conference na magaganap mamaya. Bilang direktor, napakahalaga ng iyong pagdalo. Maghanda tayo ng mabilis at ipaalam kina Teddy at Janet ang iyong pagbabalik." Press conference. Bakit? Nagulat si Justin. Sinadya niyang gumugol ng ilang oras sa kanyang sarili upang pag-isipan kung paano makipagkasundo kay Marian, ngunit may mga opisyal na tungkulin sa negosyo na nangangailangan ng kanyang agarang atensyon. Inilunsad ni Joyce ang kanyang malambot na kamao sa dibdib ni Justin. She pouted as she said, "Hubby, you're too absent-minded." Ang unang star na ipinakilala ng aming kumpanya, Miss Lucille Lysander, kaka-release lang ng kanyang bagong album sa buong mundo kaninang umaga. Ngayon ang internet ay dinadagsa ng mga mensahe. Ang kanyang mga bagong kanta ay tumaas hanggang sa mga nangungunang pwesto halos kaagad. Si Justin ay hindi lubos na makasabay sa kanyang sinasabi. Kinaladkad siya ni Joyce papunta sa computer at sa wakas ay naunawaan na niya ang sitwasyon matapos basahin ang mga mensahe sa screen. Ito ang unang personal na album ni Lucille. Dahil ang pangalang Lucille Lysander ay hindi angkop para sa mga layunin ng publisidad, pinamagatan nila ang album na Miss Lysander, sa halip. Tiniyak din nito ang posibilidad na mabuhay para sa madla sa buong mundo. Ang album ay binubuo ng 10 orihinal na kanta. Lahat ay ginawa ng mga nangungunang music hero mula sa buong mundo. Ang lahat ng uri ng iba't ibang estilo ng musika ay ganap na naitanghal ng natatanging boses ni Lucille. Dahil sa star ni na Yellow, Christine, at Yoo Yeon-hee, ang reputasyon ni Lucille ay tumataas na. Ngayong sinuportahan siya ng isang pangkat ng mga kilalang artista sa buong mundo, nakuha nito ang atensyon ng iba pang bahagi ng mundo. Ang lokal na publiko, lalo na, ay inaabangan ito. Kaya, sa sandaling inilabas ang kanyang album, ang mga online na paghahanap at mga rate ng pag-click ay tumaas kaagad. Ang ilang mga web portal ay nakabili na ng mga digital na copyright noon pa man. At iyon ay sa sarili nitong pagkilala sa boses ni Lucille. Ngayong sabay-sabay na naglalabas ng album ang lahat, siniguro nitong madaling mapakinggan ng mga netizen ang mga kanta ni Lucille sa sandaling available na ito online. Ilang oras lang ang lumipas, ngunit marami sa mga netizens na orihinal na nakakita kay Lucille bilang isang mga awit lamang na nagsisikap na magkaroon ng katanyagan sa pamamagitan ng mga publisidad na stunts ay tuluyan ang nawalan ng katwiran. Ang mga pabor na komento ay higit na nalampasan ang mga hindi pabor tulad ng isang napakalaking alon. Hindi bababa sa 5 kanta sa kanyang album ang nakapasok sa nangungunang 10 sa iba't ibang listahan ng mga kritiko. Sa wakas ay napagtanto ni Justin kung bakit ang mga empleyado ay nakatitig sa kanilang mga screen sa napakataas na espiritu ngayon lamang. Alam nilang lahat na ang kanilang mga pagsisikap sa nakalipas na ilang buwan ay nagbunga ng napakalaking tagumpay. Dahil sa ganong reaksyon, ang mga konsyerto ni Lucille ay hindi lamang dapat gaganapin sa Central City, malamang na kailangan niyang magsagawa ng concert tour. Ang napakagandang balitang ito ay nagpapataas ng kaunti sa mood ni Justin. Ayon sa sinabi ni Joyce, inimbitahan nila sina Teddy at Janet para magkaroon ng talakayan sa press conference at nakipag-ugnayan sa kanilang team sa Central City para magpasya sa mga venue ng kanyang mga concert sa ilang lungsod.
Ang mga bagay na ito ay kailangang asikasuhin sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng access ang Yellow International sa maraming mapagkukunan na maaari nilang magamit, kaya mas pinadali ang pag-coordinate ng mga bagay. Nagtrabaho sila ng walang pahinga mula umaga hanggang hapon na halos oras na para magpatamba. Nakaupo sa isang leather chair, binasa ni Justin ang lahat ng balita tungkol kay Lucille sa kanyang computer at kontentong ngumiti. Ngunit sa sandaling naisip niya ang mga isyu sa pagitan niya, Marian, at Talia na naghihintay pa rin sa kanya, nagsimula siyang sumimangot muli. Gusto ni Justin na tumawag para itanong kung nakauwi na si Marian. Ngunit pagkatapos ay nag-alala siya na iwasan siya ni Marian at hindi na lang kusa umuwi tulad ng dati. Sa huli, tinalikuran niya ang pag-iisip at piniling huwag tumawag. Walang punto ang pagharap sa isang problema na walang inaasahang wakas. Natapos ni Joyce na ayusin ang kanyang mga dokumento at nakita si Justin na nakaupo doon, nalilito sa pag-iisip. Bumantong hininga siya at naglakad, huminto sa likuran niya. Dama po sa kanyang mga balikat ang magiliw at malalambot nitong mga kamay habang sinimulan siyang imasahe. Babe Joyce, naging abala ang araw mo ngayon. Umuwi ka na at magpahinga. Namalayan lang ni Justin na nasa opisina pa rin si Joyce. Hindi ka ba masaya dahil may nangyari na naman sa bahay? Tanong ni Joyce. Inabot ni Justin ang kanyang kamay sa likod niya at tinapik ang likod ng kamay ni Joyce, huwag kang mag-alala, hahawakan ko ito. Lagi kong ginagawa. Ibinaba ni Joyce ang kanyang katawan at marahang hinaplos ang kanyang mukha sa mukha ni Justin, at sinabing, mahal, alam mo ba na kapag wala ka sa Stonegate, pakiramdam ko ang buong lungsod ay sira. Kaya, kahit anong mangyari, hanggat nasa tabi kita, ito ang magiging pinakamalaking kasiyahan para sa akin. Ang kanyang kahinahunan ay medyo napahiya kay Justin. Pinalungkot niya ang kanyang babae sa kanyang kalungkutan. Masama ang pakiramdam niya rito. Lumingon si Justin at nakangiting sinabi, sige, umuwi ka na. Tinitiyak ko sa iyo na sisikapin ko ang aking espiritu upang malutas kaagad ang aking mga problema. Kung mananatili ka pa rito, kakailanganin kitang kaladkarin sa aking mga laro sa opisina. Nakikita kong bumalik ka na sa dati mong sarili. Nababawasan ang pag-aalala ko ngayon. Mapaglarong ngumiti si Joyce at hinalikan si Justin sa kanyang mga labi bago siya kumaway sa kanya at lumabas ng opisina. Naging napakatahimik ng opisina. Inilipat ni Justin ang kanyang cursor sa screen upang i-click ang play button para sa mga pinakabagong kanta ni Lucille. Bagamat narinig na niya ang kanyang pagkanta noon sa recording room, nakakatuwang pakinggan muli ang natapos na produkto. Sa kanyang ethereal na boses at sa maliwanag na himig ng mga kanta, dahan-daang lumitaw ang isang bahid ng liwanag sa mga mata ni Justin. Nakauwi si Justin makalipas ang hindi hihigit sa kalahating oras. Sa kabutihang palad, si Marian ay kumatok sa oras at nakarating na sa bahay. Tinutulungan niya si Rebecca palabas sa kusina, tila nasa mabuting kalagayan. Nag-isip sandali si Justin at naglakad papunta sa kusina, nakangiting sinabi, Babe Marian, napakasipag mo. Mukhang magiging master chef ka na sa bahay sa malapit na hinaharap. Parehong napalingon sina Yuna at Rebecca kay Justin, ngunit ipinagpatuloy lang ni Marian ang pagbabalat ng patatas at tuluyang hindi pinansin si Justin. Hindi man lang siya nagpatinag sa mga sinabi nito. Dahil doon ay halos mabulunan si Justin habang awkward siyang umatras sa sala. Naisip niya na mas maganda ang mood ni Marian. Pero parang hindi pa rin niya pinapansin ang presensya niya. Naalala ni Justin ang tungkol kay Lucille at muling tumalikod, by the way, nag-release na si Lucille ng kanyang bagong album at napakahit nito. Marian dapat tawagan mo siya para purihin siya. Malapit na siyang mag-concert, and I bet she could use some encouragement. Huminto sandali ang mga kamay ni Marian pagkatapos ng kanyang pangungusap. Isang masalimuot na ekspresyon ang sumilay sa malamig niyang mukha. Pakiramdam ni Justin ay nalalasahan niya ang mapait na bunga ng kanyang sariling mga aksyon. Malinaw na narinig ni Marian ang sinabi niya, ngunit pinili niyang huwag pansinin siya. Gayunpaman, ang mga bagay ni Lucille ay maaaring magdulot ng kanyang mga reaksyon. Napakarami pa ring inihanda ni Justin na sabihin sa kanya, ngunit ngayon ay tila nawalan siya ng pagkakataong sabihin ang mga iyon.
Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Marian sa kanyang bulsa. Ibinaba niya ang kalahating balat na patatas at ang peeler, pinunasan ang kanyang mga kamay at inilabas ang kanyang telepono upang tingnan. Bahagyang naging masaya ang malamig at masungit niyang mukha, at mabilis niyang kinuha ang telepono. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.